Kabanata 781 hanggang 770. Maliban kung, tulad ni Tanggulan, posibleng maabot ang mas mataas na antas sa pamamagitan ng paggawa ng matagumpay na battle armor na may aura metal. Kasabay nito, ang baluti mismo ay dapat na tumaas at gumawa ng sapat, at ang metal mismo ay dapat na sapat na malakas. Walang alinlangan na ang one-word battle armor ni Tanggulan ay talagang napakalakas, na ang lahat ay pinik na may higit sa 85% ng natunaw na mga espiritual na halwang metal, kasama ang disenyo ni Guyu at ang produksyon ni Ye Xinglan. Noon lamang lumitaw ang pambihirang pagsusuri sa antas ng itim ng salitang sandata ng labanan. Nang marinig ang resultang ito, ang dalawang magagandang staff ay tumingin kay Tanggulan na parabang nakakita siya ng multo, na mas nagulat pa sa inaakala nilang si Tanggulan ay isang two-character battle armor master. Ang Black Level Battle Armor ay nangangahulugan na ang Battle Armor Master na ito ay may ganap na malalim na background. Ang Spirit Metal Battle Armor ay bihira sa buong Soul Master World. Bilang karagdagan, ang Spirit Metal Battle Armor ay maaaring direktang i-upgrade, at hindi na kailangang muling gawin. Hanggat ang metal ay idinagdag upang makumplito ang mas mataas na antas ng halwang metal, maaari itong muling idisenyo at gawin. Kung ikukumpara sa ganap na muling ginawang two-character Battle Armor, ito ay mas madali at mas malakas. Sa makatuwid, ang salitang battle armor na may spirit metal ay halos katumbas ng hinaharap. Higit pa rito, si Tanggulan ay mukhang napakabata at gwapo, paanong hindi niya hahayaang magningning ng maliwanag ang magagandang mata ng dalawang tauhan ng babae? Okay lang ba? 2 beses na nagtanong si Tanggulan bago nag-react ang dalawang magagandang staff. Nagmamadaling sinabi ni Shui Yu, okay. Maaari kang magparehistro sa amin. Ang pagpaparehistro ay para lamang punan ng isang form, ang kolehiyo, edad, antas ng Battle Armor Master, at higit sa lahat, ang pangalan ng Battle Armor. Dragon. Napatingin si Shui Yu kay Tanggulan nang may pagtataka. Ang pagbibigay ng pangalan sa Battle Armor sa Dragon ay nangangahulugan na si Wan ay may kaugnayan sa Dragon. Mayroong maraming mga tao na pinangalanang tulad nito, ngunit walang maraming mga Battle Armor Masters na may salitang ling metal. Dahil dito, hindi napigilan ni Shui Yu na magkaroon ng higit pang mga hula tungkol sa kakayahan ni Tanggulan. Oo, pinangalanan ni Tanggulan ang kanyang Battle Armor Dragon, tulad ng handa niyang ilibing ang mga buto ng tunay na pamilya ng Dragon, ang dugo ng Golden Dragon King ang gumawa sa kanya. Napagpasyahan na niyang gamitin ang Dragon para sa unang salita ng armor ng labanan. Sa makatuwid, bilang isang Battle Armor Master, maaari na niyang gamitin ang Long Tanggulan para tawagin ang kanyang sarili. Siyempre, sa mundo ng Battle Armor Masters, ito ay karaniwang tinatawag kapag naabot ang pangalawang salitang Battle Armor. Ang isa ay dahil ang salita ay masyadong manipis, at pagkatapos, maraming mga Battle Armor Masters ang naniniwala na ang pangalawang salita lamang ang naabot. Siya ang tunay na Battle Armor Master. Siyempre, maliban sa Spirit Metal Battle Armor. Sa ilalim ng titig ng nananabik na mga mata ni Shuyo, sumakay si Tanggulan ng elevator pabalik sa lupa. Wala siya sa mood na makipagpalitan ng communication number sa iba. Ang staff ng Spiritual Pagoda ay talagang napaka-qualified, at hindi nagkusa na hilingin ito. Sa karamihan, ang tingin sa kanyang mga mata ay medyo sabik. Pagkatapos lisanin ang Spirit Pagoda, hindi napigilan ni Tanggulan na lumingon sa kanyang hindi malay, na may kaunting pagkalito sa kanyang mga mata. Guyu, nandyan ka ba? Nasa Spirit Pagoda ka ba? O, nasaan ka? Waiting for me, soon, I will have the name of the second word. Sa oras na iyon, pangalan mo lang ang pipiliin ko. Ang panloob na patio ng Shrek Academy ay sa wakas ay gumawa ng mga pagsasaayos para kay Tanggulan, unang kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang disipulo ng panloob na patio, at kasabay nito, kinumpirma na siya ang bagong kapitan ng Shrek 7 Devils, na pinalitan ang orihinal na henerasyon ng Guyu. Ito ay itinakda mahigit 3 taon na ang nakalipas. Bilang karagdagan, si Tanggulan ay pinahintulutang manirahan sa Sea God Island, at ang itinalagang instructor ay ang kanyang master, si Zuoshi. Malinaw, ang liham ni Nair kay Qingtian Daoluo ay hindi nagpasya sa kanya na tanggapin si Tanggulan. Kahit na dahil sa relasyon ni Nair, malinaw pa rin ang hindi niya gusto kay Tanggulan. Si Qingtian Daoluo ay isang dedikadong tao. Sa kanyang opinyon, si Tanggulan ay nakaakit ng napakaraming babae ng sabay-sabay, tiyak na nakagawa siya ng isang bagay na kaakit-akit. Ito ang naging dahilan ng pag-alis ni Nair. Siya ay lubhang hindi nasisiyahan tungkol dito. Ngunit sa kabila nito, hindi mabubura ang kontribusyon ni Tanggulan sa Shrek Academy. Sa makatuwid, kahit na siya ay hindi maaaring kanselahin ang titulo ng Tanggulan Shrek 7 Monsters maliban kung siya ay gumawa ng isang malaking pagkakamali. Higit pa rito, ang pisikal na pagsusuri ni Tanggulan ay may malaking papel sa pulong ng Sea God Pavilion. Good boy. Hinamplas ni Chuoshi ang balikat ni Tanggulan. Kahit nasa pisikal na katangian ni Tanggulan, siya ay sinampal ng diretsyong ngiti ng kanyang matanda. Bahala na talaga. Ano bang problema mo sa physical fitness evaluation mo?
Aabot sa mahigit 100,000 kilograms ang kapangyarihan ng kanang kamao, hahaha. Hindi mo alam ang mga ekspresyon ng matatanda sa meeting. Pati ang maliwanag at madilim na dululong labis na nagulat. Napakahusay. Mula ngayon, mananatili ka sa Sigad Island. Ano ang kailangan mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa aking nilong ngayon sa aking nilong? Form. Oo, kailangan kong mag-aral ng mabuti. Ang magulong Chilong 9 pose ay natural na magiging Golden Dragon 9 pose dito sa Tangwulan. Sa ngayon, ang natutunan at nagagawa niyang master ay ang Golden Dragon Shaking the Sky at ang Golden Dragon Shaking the Earth. Masasabing ito ang pinakamahusay na paraan para magamit ni Tangwulan ang kapangyarihan ng enerhiya at dugo. Matagal na niyang hinahangad ang siyam na estilo ng Chilong Daoluo. Dahil lang sa limitasyon ng cultivation base kaya hindi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral noon. Ngayon ang kanyang espiritu kapangyarihan ay bumuti ng gusto kaysa dati, hindi bababa sa umabot sa ika-4 na ring. Ang mas mahalaga ay parang Mercury ang kapangyarihan ng chi at dugo sa katawan niya ngayon na sobrang kapal. Ang paglinang ng siyam na gintong estilong dragon na ito ay natural na magkakaroon ng epekto ng pagkuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang hindi inaasahan ni Ling Zuoshi ay ang mga salita ni Tangwulan sa pag-aaral ng mabuti ay parang napakasimple, ngunit talagang ginamit niya ang salitang mahirap hanggang sa sukdulan. Sa ilalim ng pagtuturo ni Zuoshi, mabilis na nagsimulang magsanay si Tangwulan at walang tigil na nagpractice. Kung ano ang non-stop, ibig sabihin ay wala talagang pahinga. 3 lang ang ginagawa niya, nagsasanay ng siyam na Golden Dragon poses, meditation, at forging. Gawin ang 3 bagay na ito araw-araw, kahit na ang pagmumuni-muni ay isang pahinga, hanggat ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naibalik, agad na magpatuloy sa pagsasanay. Pagpapanday ng 3 oras sa isang araw, ang natitirang oras ay ginugugol sa pagmumuni-muni at pagsasanay ng siyam na gintong dragon na pose. Kung ito ay isang araw o 2, syempre normal ito para sa mga mag-aaral sa loob ng courtyard, ngunit ang pagsasanay ni Tangwulan ay tumagal ng 3 buwan. Ang kapangyarihan ng makapangyarihang dugo sa katawan ay sa wakas ay pinakilos sa Golden Dragon 9 types of cultivation. Sa sobrang lakas ng chi at dugo, hindi niya alam kung ano ang pagod. Sa mga mata ni Zuoshi, si Tangwulan sa oras na ito ay ganap na tila ibang tao, ganap na naiiba sa 3 taon na ang nakalipas. Ang talento ng pagsasanay ng Golden Dragon 9 styles ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ang 3 buwan ay napakaikli para sa paglilinang ng isang Soul Master, ngunit ang oras na ginugol ni Tangwulan ng 3 buwan sa cultivation ay katumbas ng 1 taon para sa isang ordinaryong Soul Master. Kahit na ang pinakamasigasig na inner courtyard na disipulo ng Shrek Academy, ang kanyang cultivation time ay kalahati lang sa kanya. Sa makatuwid, sa loob lamang ng 3 buwan, ang kanyang buong pagkatao ay tila ganap na muling isilang. Guru. Magalang na sumaludo si Tangwulan sa mundo. Sinabi ni Zuoshi at Yan Yu, may hindi ba kayo naiintindihan? Umiling si Tangwulan, hindi, Master. Gusto kong suspindihin ang 9 style na paglilinang ng Golden Dragon. Kung sasabihin ito ng ibang mga alagad, na may magulong init ng ulo, natatakot ako na matagal ko na itong sinampal at isumpa dahil sa hindi pagsusumikap. Ngunit ang mga salita ni Tangwulan ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Sa wakas ay alam na ng batang ito na pagod na siya at gustong magpahinga. Well, good. Oras na para mag-relax ka. Ang moderate relaxation ay nakakatulong sa follow-up na pagsasanay. Umiling si Tangwulan, wala master, ayaw kong magpahinga. Balak kong maabot ang 50th level bottleneck. Nalinang ko ang aking soul power sa ika-49 na antas. Mula sa ika-47 antas hanggang sa ika-49 na antas, gumugol siya ng 3 buwan. Ang stimulus sa katawan sa pamamagitan ng cultivation method ng Ontology Sect, ang paggising ng Blue Silver Emperor, ay nagpapataas ng bilis ng soul power cultivation ni Tangwulan. Umabot sa isang hindi pa nagagawang antas. Kasabay ng kanyang pagsusumikap, sa wakas ay naabot ng kapangyarihan ng kaluluwa ang threshold upang makapasok. Binuksan ni Zuoshi ang kanyang bibig, sa palagay ko ay dapat kang maghinay-hinay sa loob ng ilang araw, ayusin ang iyong sarili at magsimulang masira. Sinabi ni Tangwulan, Master, nasa napakahusay kong pisikal na kondisyon. Nararamdaman ko ito, kaya dapat okay lang. Ang 50th level bottleneck ay wala. Hayaan mo akong lampasan ito sa isang iglap. Kahit na kailangan kong magpahinga, maghintay hanggang maabot ko ang ika-50 na antas. Bahagyang nag-alinlangan si Zuoshi, pagkatapos ay tumango, kung gayon, tutulungan kitang protektahan ang batas. Salamat, Master. Para kay Tangwulan, mahirap magsabi ng wala sa magulong mundo. Ano ang ginawa niya sa loob ng 3 buwan? Ang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay umabot sa ika-49 na antas ng rurok, at kasabay nito, anay na siya sa 4 na anyo ng Golden Dragon 9 forms, na hindi isang simpleng mastery, ngunit isang tunay na mastery. Sa 9 na anyo ng Golden Dragon sa magulong mundo, ang kapangyarihan ng espiritu na kailangang pakilusan sa huling 3 anyo ay masyadong malaki, at hindi man lang ito mapapalitan ng kapangyarihan ng chi at dugo.
Sa makatuwid, ang pakiramdam na ibinigay ni Tang Wulan kamakailan sa magulong mundo ay medyo lampas sa pagtuturo. Ganoon din ang naramdaman ni Feng Wuyo. Ang pagpapanday ni Tang Wulan ay umabot na sa pinakamataas na antas ng pang-anim na antas ng Forging Master, at isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa hanay ng ikapitong antas na mga Forging Master. At ang ikapitong antas na panday ay kailangang kumpletuhin ang paggawa ng kaluluwa. Magagawa ito mismo ni Feng Wuyo, ngunit masasabi lang niya kay Tang Wulan ang kanyang karanasan sa Soul Forging. Sinusubukan ni Tang Wulan, ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Ang payo ni Feng Wuyo sa kanya ay hilingin sa kanya na hanapin ang Master Craftsman na si Zhenhua. Ang isang henerasyon ng mga Master Craftsman na maaaring magsagawa ng Sky Forging ay dapat magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Soul Forging. Kahit na medyo nag-aatubili si Feng Wuyo na aminin ito, para sa kinabukasan ng kanyang mahalagang apprentice, kailangan niyang palayain siya. Sa 3 buwan, ang puso ni Tang Wulan ay huminahon. Sa madaling salita, dahil sa abalang pagtatanim, wala siyang balak na pakialaman ang ibang bagay. Sa 3 buwan, umaasa sa akumulasyon ng isang malaking halaga ng mga bihirang metal at ang pinakamataas na antas ng kanyang sariling 6 na antas na panday, na kumpleto niya ang pagtunaw at pagpapanday ng 4 na mga metal. At para sa lahat ng kanyang mga kaibigan, kabilang ang kanyang sarili, nagsagawa siya ng isang metal na pagbabagong anyo ng armor ng labanan. Sa madaling salita, ngayong natapos na ng kanilang one-word battle armor ang pag-upgrade ng material nito, oras na para sa kasunod na battle armor na muling gawin. Sa mga tuntunin ng disenyo, matagal na itong natapos ni Guyu, tulad ni Ye Xinglan, na napromote din sa ika-6 na antas na tagagawa ng mecha, ay maaaring gumawa ng 2 salitang battle armor anumang oras. Ngunit tulad noong ginawa nila ang one-word battle armor, mahirap pa ring gawin ang 2-word battle armor. Hindi sapat na pag-aayos. Kasabay nito, karaniwang nagsasalita, kung nais mong magsuot ng 2 salitang sandata ng labanan ng buo, kailangan mo ng pag-aayos ng 6 na singsing. Zuo Shi daw, dahil ito ay isang pambihirang tagumpay sa ika-5 ring, dadalhin kita sa isang lugar. Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya ang balikat ni Tang Wulan at bumangon sa hangin. Mabilis na nawala sa ere ang dalawa. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang tunog ng sipol ng hangin sa kanyang mga tainga, at tila pagkalipas lamang ng 10 segundo, siya ay nasa lupa muli. Ito ay isang maliit na lambak, malinaw na isang lugar sa Poseidon Island, napapaligiran ng malalagang mga halaman, na may malakas na hininga ng buhay at halimuyak ng halaman na umaagos sa hangin. Si Tang Wulan, na isang martial arts spirit ng blue-silver grass, ay hindi napigil ang matuwa. Napakalakas ng natural na aura dito, syempre hindi pa ito makakabuti para sa kanya na makalusot. Mabilis siyang umupo ng naka-cross-legged at nagsimulang pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Tumabi sa kanya si Zuo Shi, naramdaman ang pabago-bagong pagbabago ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Umihip ang hangin sa kanyang mga tainga, nilalanghap ang halimuyak ng lupa at halimuyak ng mga halaman, mabilis na kumalma ang puso ni Tang Wulan. Sa mundo ng kalikasan, laging napakadaling kalimutan ang sarili. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay natural na sumusunod sa landas ni Zuan Chengang. Sa espiritual na mundo ni Tang Wulan, tila ang mga green light spot ay tahimik na nagliliwanag, at iyon ay ang mga halaman sa paligid niya. Naramdaman nila ang asul na Silver Emperor aura sa katawan ni Tang Wulan, at agad na nagpadala ng cordial signal na umalangaw-ngaw sa kanya. Isang malabong asul na halo ang lumabas mula kay Tang Wulan, at ang kanyang itim na buhok ay unti-unting naging asul. Ang timpla ng hininga ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay bahagi ng kalikasan. Kung hindi mo kailangang tingnan ito sa pamamagitan lamang ng pakiramdam, hindi madaling hanapin ang kanyang pag-iral kahit nasa magulo na mundo. Palihim na tumango si Zuo Shi, ang estado ni Tang Wulan ay nangangahulugan na tunay niyang naunawaan ang misteryo ng kanyang martial soul. Ang galing! Ang bloodline aura ng Golden Dragon King ay ganap na nagtagpo, at ang ilan ay ang asul na Silver Emperor. Unti-unti, lumawak ang pangunawa ng mga halaman. Parami ng parami ang mga green light spot na idinagdag sa espiritual na mundo ni Tang Wulan. Ang kanyang espiritong kapangyarihan ay bahagyang bumubuti, na gumagawa ng higit pang mga tunog. Parami ng parami ang mga halaman na naglalabas ng kanilang sariling hininga, kahit isang maliit na halaga ng enerhiya ay dapat ilabas at ihalo sa hininga ni Tang Wulan. Habang humihinga at nagsusuka si Tang Wulan, ang hininga ng asul na pilak na emperador na inilabas mula sa kanya ay magpapanumbalik sa mga halamang ito, at agad silang magpapakita ng kagalakan at pananibik. Dahil sa impluwensya ng hininga ng asul na pilak na emperador, mas malamang na ipanganak nila ang kanilang sariling espiritual na karunungan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Sa mundo ng mga halaman, tila nakahanap siya ng maraming kamag-anak at lumaki kasama ang mga kamag-anak at magkasintahang ito. Ang kanyang espiritual na mundo ay lumaganap din sa mas malawak na lawak, kahit na sumasakop sa buong Sigad Island. Biglang nanginig ang katawan ni Tang Wulan, at tila nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kakaibang nagmumula sa maraming halaman. Hindi tulad ng mga halaman sa ibang mga lugar, ang mga halaman sa Poseidon Island ay halatang mas mataas sa antas ng buhay at nagdala sa kanya ng higit pa. Ngunit sa sandaling ito, sa mga halaman na ito, tila may ilang mga katangian na lumalabas.
Ang mga green light spot ay unti-unting naging ginintuang sa kanyang espiritual na mundo, na sama-sama pa rin sa kanyang asul na Silver Emperor aura, ngunit higit sa lahat, ang enerhiya na nagbigay sa kanya ng backfeed ay biglang tumaas. Sa oras din na ito na biglang nakaramdam ng boom, si Tangwulan sa kanyang espiritual na mundo, na parang isang malaking halimaw ang pumasok, na naging dahilan upang manginig ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nabigla siya ng matuklasan na isang malaking gininto ang liwanag na grupo ang idinagdag sa kanyang espiritual na mundo, na napakalaki na napuno nito ang kanyang buong espiritual na mundo. Sa sumunod na sandali, ang kamalayan ni Tangwulan ay naging malabo. Sa sumunod na sandali, nagulat siya nang makitang napunta siya sa isang gintong mundo. Lahat ng uri ng halaman ay nasa paligid, mayaman at makulay. Ngunit ang mga halaman na ito ay lahat ay maputlang ginintoang, at lahat sila ay naglalabas ng hininga ng buhay na hindi pa naririnig ni Tangwulan. Ang malakas na sigla ay nagpaginhawa sa kanya ng sakam, at bawat paghinga ay tila nagpapabuti sa antas ng kanyang buhay. Little guy, ang hininga sa iyong katawan ay ang Blue Silver Emperor. Isang matandang boses ang biglang tumunog, at pagkatapos ay nakita ni Tangwulan ang isang matandang lalaki na dahan-daang naglalakad palabas ng kakahuyan. Espesyal talaga ang itsura niya, nagrikot ang katawan, naka-represent ang buong katawan niya sa pulang ginto, nalaglag sa lupa ang mahabang balbas, pati ang maputi niyang buhok, at pati ang mga kilay niya ay tumubo na sa lupa. Ang isang pares ng mga mata ay napakalinaw at maputlang ginto, at ang mga ekspresyon sa mga mata ni Tangwulan ay puno ng pagtataka. Hello, saan ito? Nagtatakang tanong ni Tangwulan. Sinabi ng matanda, hindi mo pa ako sinasagot, saan nanggagaling ang hininga ng Blue Silver Emperor? Sinabi ni Tangwulan, ang aking martial soul ay ang Blue Silver Emperor. Ngumiti ang matanda, at umiling, imposibleng angkinan ng mga tao ang Blue Silver Emperor martial spirit. Sabihin mo sa akin, paano ito nanggaling? Nagulat si Tangwulan, bakit hindi maaaring magkaroon ng Blue Silver Emperor martial spirit ang mga tao? Sinabi ng matanda, dahil, tulad ko, ang Blue Silver Emperor ay kabilang sa pinakamataas na antas ng buhay sa mundo ng halaman. Hindi ito maaaring pagsamahin sa ibang buhay. Maliban kung mayroon kang bahagi ng Blue Silver Emperor. Ang dugo ng Blue Silver Emperor. Kung tuwirang sabihin, bahagi ng iyong katawan ay pag-aari ng mga halaman. Naiintindihan mo? Walang laman na sinabi ni Tangwulan, hindi ko maintindihan. Ang bahagi ng katawan ay pag-aari ng mga halaman, ano ang ibig sabihin nito? Ang sabi ng matanda, gago ka. Sa madaling salita, ang isa sa iyong mga magulang ay isang halaman. Ang mga tao at mga halaman ay pinagsama, at ikaw ay ipinanganak. Nawala ng boses si Tangwulan, paano ito posible? Paano pagsasama-samahin ng mga tao at halaman? Ang sabi ng matanda, walang imposible. Ang mga halamang may katalinuhan ay mga kaluluwang hayop, at maaari rin silang linangin sa mahabang panahon. Pagkatapos ng 100,000 taon ng paglilinang, ang mga halaman ay maaari ding maging tao. Bakit hindi sila maaaring pagsamahin sa mga tao? Tama, ikaw ang kanyang hininga. Ang hininga na minana mula sa henerasyon ng asul. Pamana sa mainland ang hininga ng iyong katawan ay napakalakas, at maaari pang magising ang Blue Silver Emperor, ito ay dapat na ang kanyang direktang kadugo. Natarante si Tangwulan, ibig mong sabihin, isa sa aking mga magulang ay isang plant-based soul beast, o isang 100,000-year-old plant-based soul beast. Imposible, paano ito posible? Ang aking mga magulang ay ang pinakaordinaryong tao. Malumanay na sinabi ng matanda, hindi ko ito maaaring pag-usapan sa iyo dahil hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo. Ngunit ramdam ko ang mga pagbabago sa iyong katawan, at ramdam ko ang iyong kadugo na Blue Silver Emperor. Sa simula, siya na ang aking ililipat nito, binigyan ako ng magandang kapalaran, pinahintulutan akong magugat, at sa wakas ay ganap na nagising at naging ganoong anyo ng buhay. Dahil ikaw ay kanyang mabuting supling. Ikaw. Si Tangwulan ay bumigkas lamang ng isang salita. Biglang, ang lahat sa paligid niya ay naging isang mayaman at makinang na gintong kulay. Naramdaman na lang niya na hindi mabilang na gininto ang sandali ang natunaw sa kanyang katawan, at sa kanya nanggaling ang Blue Silver Emperor. Ang katawan ay dumagsa, ngunit sa oras na ito ang asul na pilak na emperador ay naging makikinang na ginto. Isa-isa silang bumulusok sa lupa, na ginawang ginto ang nakapalibot na lupa. Isang gintong liwanag ang bumungad sa noo ni Tangwulan, at lumitaw ang isang gintong pattern sa hugis ng sanga ng puno. Sa susunod na sandali, siya ay nalubog sa gininto ang karagatan. Ang buong katawan ay mainit at malambot, hindi masabi na komportable. Lalo na sa espiritual na mundo, nagulat si Tangwulan nang makitang ang kanyang espiritual na dagat ay ganap na naging maningning na gininto ang kulay. Ang kapangyarihan ng kaisipan mismo ay hindi gaanong bumuti, at kahit na nabawasan ng higit sa kalahati, ngunit ang kanyang mental na dagat ay hindi lamang ganap na natunaw, ngunit lumilitaw din ang isang malagkit na pakiramdam. Higit sa lahat, nadama niya na ang kanyang puso ay naging transparent, isang hindi pa naganap na antas ng transparency, at lahat ng mga bagay na hindi niya naiintindihan sa nakaraang pagsasanay ay agad na isinama. This feeling is very strange, parang bigla akong naging matalino. Bagamat alam mismo ni Tangwulan kung gaano ito kahanga-hanga. Pero sa totoo lang, ganito ang pakiramdam.
Hindi ko alam kung kailan natural na pumasok ang 50th level spirit power bottleneck. Ang kapangyarihan ng espiritu ay tumaas sa ibang antas, sinalakay ang kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng kanyang espiritu ay kapareho ng kapangyarihan ng chi at dugo, at ito ay naging ginto. Ngunit ito ay medyo maputi-puti na gininto ang kulay, na bahagyang naiiba sa purong gininto ang kulay ng chi at dugo. Ano ang mali? Anong nangyari sa akin? Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay dumadaloy, at ang dagat ay kasama ang lahat ng mga ilog. Dahan-daang bumuga ng mabahong hininga si Tang Wulan, pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya at napatalon mula sa lupa. Dahil, nagulat siya nang makitang hindi lamang ang Red Dragon na si Daoluo Zuo Shizuo ang nagpoprotekta sa kanyang batas, ngunit mayroong kasing dami ng 100 tao sa tabi niya. Ang bawat tao'y naglalabas ng walang kapantay na kapaligiran ng takot. Nakatayo sa harap niya ang si God Pavilion Master, si Qingtian Daoluo Yun Minyan, na guru rin ni Nar. Lahat ng mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, at medyo masama pa rin ang tingin niya. Tumingin si Tang Wulan kay Yun Ming, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang maputik na mundo sa tabi niya, at hindi niya maiwasang matigilan sandali. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Zuo Shi, at least mula sa kanyang facial expression, hindi masabi ni Tang Wulan kung anong estado na siya ngayon. Pag-usapan natin to, anong problema? Sabi ni Yun Ming sa malalim na boses. Medyo natulala si Tang Wulan at sinabing, ako, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Matandang yun, anong problema? Ngayon lang ako nakalusot sa level 50 na bottleneck. Ikaw. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Yun Ming, nakakalusot lang ito sa 50th level bottleneck. Halatang tumaas ng ilang puntos ang boses niya, at halata ang amoy ng galit. Napalunok si Tang Wulan ng laway. Hindi niya talaga alam kung ano ang ginawa niya na nagdulot ng matinding galit sa Sky Daoluo. Umubo si Zuo Shi at bamulong, Wulan, ano ba talaga ang ginawa mo? Di nagtagal pagkatapos mong magsimulang magnilay, lahat ng halaman sa buong Sigod Island ay naging ginto. Nagulat si Tang Wulan kay Zuo Shi, ano? Ang mga halaman sa Sigod Island ay naging ginto, tulad ng sa panaginip ko. Oo, lahat ng halaman sa Poseidon Island ay naging ginto. Parang isla na gawa sa ginto. Ang mga disipulo sa panloob na patio sa tabi ng Sigod Lake ay mukhang natulala. At ito rin ay isang napakagandang tanawin na hindi pa nakikita sa loob ng mahigit 10,000 taon mula nang itayo ang Poseidon Island. Panaginip. Tumingin si Yun Ming kay Tang Wulan, kumislap ang kanyang mga mata sa pag-iisip, ano ang nakita mo sa iyong panaginip? Bahagyang nag-alinlangan si Tang Wulan, at maikling sinabi ang kanyang nakita sa proseso ng pagninilay. Medyo naging kakaiba ang mga ekspresyon ni Yun Ming at ng pinakamatandang title Daoluo sa paligid niya. Marahan na bamantong hininga si Light at Dark Daoluo Longyeo, ang kanyang matandang lalaki ang gumawa. Gayunpaman, talagang kakaiba, ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang matanda? Pavilion Lord, gusto mo bang makipag-ugnayan sa kanyang matanda? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yun Ming, at tumingin siya kay Tang Wulan na may nagliliyab na mga mata. Sinabi mo lang na ang iyong martial spirit ay ang Blue Silver Emperor, kaya't tinanong ka rin ba ng matanda? Oo. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Ang Blue Silver Emperor, ang bloodline, at walang mamanahin ang martial arts ng Blue Silver Emperor. Maaaring ang tinutukoy ng kanyang matanda ay. Ilang sandali, ang buong ekspresyon ni Yun Ming ay nabigla. Sa status niya, hindi ko alam kung gaano nakatagal nang lumabas ang ganoong ekspresyon. Tila may naisip din si Light at Dark Daoluo Longyeo, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parehong kahanga-hanga. Nagulat pa ang mga mata ng dalawang may titulong Daoluo. Nalilitong sinabi ni Tang Wulan, Pavilion Master, ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Yun Ming at same time na sinabi, sa kasaysayan ng Shrek Academy, hindi ikaw ang unang estudyante na nagtataglay ng Blue Silver Emperor Martial Spirit, ngunit ikaw ang pangalawang tao. Bago ka, sino ang nagmamay-ari ng Blue Silver Emperor, dapat mong malaman. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsabi ng may paggalang, dapat mong pinag-uusapan ang dakilang kapangyarihan na lumikha ng Tang Sect. Ito rin ang unang henerasyong Shrek 7 Devils ng Shrek Academy. Tumango si Yun Ming, iyon na yun. Ayon kay Mr. Jin, ang iyong dugo ay malamang na nagmana sa isang iyon. Mukhang nabigla si Tang Wulan, paano ito, posible ito? Umiral ang isang iyon 20,000 taon na ang nakalilipas. Kung siya ay may pamana, kung gayon hindi ako ang pangalawang tao na nagtataglay ng Blue Silver Emperor Martial Spirit. Bukod pa, Pavilion Master, ang aking espiritu ay orihinal na Blue Silver Grass. Ito ay ang Blue Silver Emperor na dapat ay binigyang inspirasyon ng aking sariling dugo na hindi pa natatagalan. Espiritu. Tiningnan siya ni Yun Ming na may malalim na kahulugan, ang ninuno 20,000 taon na ang nakalilipas ay ang Blue Silver Grass Martial Spirit, ang Blue Silver Emperor na kalaunan ay nagising. Dahil ang kanyang ina ay isang 100,000 year Blue Silver Emperor na nagtanim. Mga nasa hustong gulang. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon kang dugong ito. Hindi masasabi ni Old Jean na mas nakakaalam ang mundo ng kanyang halaman.
Kaya nga, posible talaga na ang iyong dugo ay namana sa taong iyon bagamat maraming separation generation, ngunit ang iyong apelyido ay Tang. Medyo nalito si Tang Wulan, ang ibig mong sabihin ay talagang nag-e-exist ang matandang lalaki sa panaginip ko. Malamig na ngumuso si Yunming, alam mo ba na sa proseso ng iyong pagmumuni-muni ngayon, ang tunay na sentro ng Sigad Island, dahil ang iyong enerhiya ay bumaba ng higit sa 30%. Si Tang Wulan ay mukhang tuliro, syempre hindi niya naintindihan. Hindi ko rin alam kung ano ang sinasabi ni Yunming. Lahat, sumama ka sa akin. Habang nagsasalita, winuwagayway ni Yunming ang malaking manggas ni Tang Wulan, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay nawala ng kontrol sa isang iglap, nagiging madilim at ang kanyang mga mata ay malabo, ngunit walang kakulangan sa ginhawa. Ang liwanag ay kumikislap, at nang ang kanyang mga mata at mga bagay sa harapan ay naging malinaw muli, siya ay nakarating sa ibang lugar. Ang unang bagay na nakakuha ng mata ay isang matayog na puno. Napakalaki talaga nitong higanting puno. Ang korona ng puno ay may pakiramdam na wala sa paningin sa isang sulyap. Sa ilalim ng malaking puno, mayroong isang malaking treehouse na ganap na umaasa sa umiiral na ito. May nakasabit na plaque sa treehouse na may tatlong malalaking karakter. Poseidon Pavilion. Nagulat ang puso ni Tang Wulan, narito siya sa unang pagkakataon, ngunit walang duda na ito ang Shrek Academy, at maging ang core ng Shrek City, Sigad Pavilion. Ito ay isang lugar kung saan maaaring manirahan ang lahat ng matatanda ng Sigad Pavilion. Naramdaman na lang ni Tang Wulan na umaalon ang langit at lupa sa paligid niya, at hindi niya alam kung gaano siya kayaman sa Sigad Island noon, lalo na ang mayamang sigla, na naging dahilan upang hindi siya makahinga ng malalim, at biglang naramdaman ang pagdaloy ng kapangyarihan ng espiritu. Ang buong katawan ay hindi maipaliwanag na komportable. Lalo na ang kanyang martial spirit Blue Silver Emperor, nagkaroon ng mahinang pakiramdam ng pananabik. Sinabi ni Yunming kay Tang Wulan, ito ang Sigad Pavilion. Ang Sigad Pavilion ay itinayo sa malaking punong ito. Ito rin ang ubod ng buong Shrek. Ang malaking punong ito ay tinatawag na Golden Tree. Pagpalain si Shrek. Sa tuwing nahaharap si Shrek sa isang malaking krisis, ito ay palaging nagbabantay sa amin. Sa tuwing may mga namumukod tanging talento, ito ay palaging nagdadala sa amin ng karunungan at kung ano ang ginawa mo sa aming matandang puno ng espiritu ng dati. Golden Tree, kahit kami, wala kaming pagkakataon na makita. Ang tunay na tagapag-alaga ni Shrek, hindi namin alam kung ano ang ginawa sa iyo ng matandang ginto, ngunit ramdam namin ang gininto ang puno na nabawasan ng 30%. Pagkasabi nito, huminto sandali si Yunming, at nagsabi, maaari ko pang sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Sa simula, ang tunay na figure ng kaluluwa ng unang henerasyon ng Shrek Seven Devils, Thousand Han Daoluo Tang San ay umalis sa Daoluo pagkatapos na siya ay maging isang Diyos. Bago ang mainland ay pumunta sa God Realm, itinayo nito ang Sigad Island, at personal na nitong inilipat ang kanyang dugo kung bakit natapos na ang sinaunang gininto ang puno. Matapos pakinggan ni Tang Wulan ang mga sinabi ni Yunming ay natulala, maging siya mismo ay hindi naiwasang bahagyang maguluhan. Posible kayang ang kanyang martial spirit ay may kaugnayan talaga kay Tang San, ang ninuno ng Tang Sect. Gayunpaman, ang mga ninuno ni Tang San ay makapangyarihan 20,000 taon na ang nakalilipas. Paano kaya ito? Humalaklak si Zuo Shi at sinabing, kaduguman ito ng mga ninuno, ngunit ito ay hindi bababa sa isang magandang bagay. Ang pagkilos ng matandang Jin ay natural na magiging malaking tulong kay Wulan. Magandang bagay. Sumulyap si Yunming kay Zuo Shi, syempre, ito ay isang magandang bagay para sa batang ito. Ngunit alam mo ba kung ilang taon ang kinakailangan upang maipan ang 30% ng enerhiya ng sinaunang gininto ang puno? 3,000 taon, 3,000 taon. At 3%. 10 enerhiya ay makakayanan ng isang mapang wasak na sakuna para sa Shrek Academy. Sa makatuwid, para sa Academy, ang pagkawala ay sadyang hindi makalkula. Tumingin si Tang Wulan kay Yunming na may seryosong ekspresyon, na may mapait na ngiti, pero, hindi ko alam kung paano ibabalik ang lakas na ito. Sinabi ni Yunming, ilabas mo ang Blue Silver Emperor Martial Spirit para tingnan natin. Oo. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabaya, at nagmamadaling hinikayat ang kanyang kaluluwa na palayain ang martial soul ng kanyang Blue Silver Emperor. Ang makapal na asul gintong baging ay dumagsa, at isang bilog ng mga singsing na espiritu ay bumangon din mula sa kanyang mga paa. 3 lila at isang itim, unang bumangon ang 4 na spirit ring. Ngunit pagkatapos, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa likod ni Tang Wulan, dahan-daang lumitaw ang isang malaking asul gintong multo. Ang Blue Silver Emperor ang nagpakita kay Tang Wulan nang mag-mutate ang kanyang martial soul. Kaagad pagkatapos, sa tabi ng Blue Silver Emperor, isa pang multo ang lumiwanag. Ito ay isang malaking gintong puno na may buong katawan, tulad ng isang maliit na bersyon ng gintong puno. Nang lumitaw ang dalawang multo na ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay umaalingaw, at lahat ng pinakawalan na Blue Silver Emperor ay nanginginig ng gusto, at ang mga kulay ay nagsimulang magbago ng kakaiba. Mula sa orihinal na asul gintong kulay, ito ay naging mga alternatibong kislap ng asul at ginto.
Ang dalawang multo ay dahan-daang lumapit, at pagkatapos ay nagsanib sila sa isa't isa. Ang makakapal na baging ng Blue Silver Emperor at ang mga sanga ng Golden Tree ay nagsanib sa isa't isa. Ang pagsasanib ng asul at ginto ay nagbunga ng kakaibang berde-gintong kulay, at isang malakas na aura ng buhay ang sumambulat. Kahit na may mga title Daoluo sa paligid, malinaw nilang nararamdaman na isang malakas na enerhiya ng buhay ang sumabog sa kanilang mga katawan. Ang pinakamalalim na naramdaman ay ang Light and Dark Daoluo, siya ang pinakamatanda sa lahat ng title Daoluo, bilang siya mismo ang nagsabi, na ubusan na siya ng oras. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na naramdaman niya na ang kanyang pinagmulan ng buhay, na malapit ng malanta, ay tila muling na-inject ng sigla. Ang mga pagbabago sa buhay ay nagsimulang dahan-daang tumaas. Kahit na hindi gaanong at hindi mabilis, ito ay isang pagtaas sa pinagmulan ng buhay. Ito ay hindi isang instant na pagtaas ng sigla. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang pag-promote ng una ay mapangalagaan magpakailanman, habang ang huli ay mawawala lamang pagkatapos ng ilang sandali. Ang dalawang multo ay tuluyang nag-overlap, at isang kakaibang eksena ang lumitaw. Nawala ang Blue Silver Emperor at ang Golden Tree. Sa halip, mayroong isang figurang berdeng ginto. Bagamat medyo malabo ang berde-gintong figure, ito ay katulad ng hugis kay Tang. Ganon din si Wulan. Lumipad ito sa likod ni Tang Wulan, na bumubuo ng isang malaking light wheel na may diameter na 10 metro. Bumukas ang mga braso nito sa magkabilang gilid ng katawan, nagbibigay ito ng pakiramdam ng pagyakap sa buong mundo. Ito ay Soul Ability Mutation, o Martial Soul Mutation. Maging si Yun Ming, na siyang Pavilion Master ng Sigad, ay hindi lubos na mahusgahan kung ano ang ibig sabihin ng eksenang ito. Sa sandaling ito, ang berdeng gintong figure sa likod ni Tang Wulan ay yumanig sa kanyang katawan at biglang naging bilog ng berdeng gintong na halo, na nahulog mula sa langit, nakapatong sa katawan ni Tang Wulan, nahulog sa likod ng itim na spirit ring, at naging the fifth spirit ring ni Tang Wulan. Nawala ang liwanag at anino, at huminahon din ang Blue Silver Emperor ni Tang Wulan. Muli silang naging malabughaw na ginto, at katulad ng dati. Gayunpaman, sa katawan ni Tang Wulan, mayroon talagang isang kristal na malinaw na berdeng gintong espiritong singsing, at ang hininga ng buhay sa loob nito ay parang asensya. Nanlaki ang mga mata ni Yun Ming at ng grupo ng title Daoluo, at nagulat si Light at Dark Daoluo, 10 taon ng buhay. Ganito siya, at syempre ang ibang title Daoluo ay ganito rin. 10 taon ng buhay. Kahit gaano kalaki ang pera mo, hindi mo makukuha. Bukod dito, ang liwanag at madilim na Daoluo ay nasa namamatay na mga taon, kaya maaari nilang direktang hatulan ang kanilang sariling kita, at para sa iba pang may pamagat na Daoluo, ang kanilang sariling sigla ay napakalakas pa rin, pagkatapos matanggap ang sariwa at mayamang siglang ito, sumailalim sila sa pangkalahatang mga pagsasaayos. Ang mga benepisyo ay magiging mas malaki. Ngunit sa sandaling ito, wala silang intensyon na maramdaman ang mga pagbabago sa kanilang enerhiya sa buhay. Ang higit na ikinagulat nila ay ang green gold spirit ring sa harap nila. Ang mga normal na kulay ng spirit ring ay puti, dilaw, lila, itim, at pula. Ito ang mga pinakapangunahing kulay ng spirit ring ng mga spirit master na naipasa sa loob ng 10,000 taon, na kumakatawan sa 10 taon, 100 taon, 1,000 taon, 10,000 taon, at 10,000 taon. Hanggang 10,000 taon na ang nakalilipas, ipinanganak si Lingbing Daoluo Yuhao at lumikha ng isang sistema ng kaluluwa. Ang mga espiritu na nilinang ng higit sa 100,000 taon ay maaaring bumuo ng Orange Golden Spirit Ring, na lumilikha ng bagong henerasyon ng Spirit Ring. Gayunpaman, ang berdeng ginto sa harap nila ay ganap na hindi naririnig, at ang pinamagatang Daoluo ay ganap na tiyak na ang berdeng ginto ay hindi kailanman lumitaw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sabi nga sa kasabihan, walang nauna. Iyan ang ginawa ni Tang Wulan. At bilang lumikha ng Spirit Ring na may bagong kulay, ang huli ay si Lingbing Daoluo Yuhao, ang makapangyarihang kapangyarihan ng unang henerasyon. Subukan ang iyong ikalimang kakayahan ng kaluluwa. Mataimtim na sabi ni Yun Ming. Napakabawal para sa Soul Master World na maniktik sa mga kakayahan ng kaluluwa ng ibang tao, ngunit ang sitwasyon dito ay malinaw na naiiba. Ang lahat ng naruroon ay masasabing guro ni Tang Wulan, depende sa kanyang kakayahan sa kaluluwa, natural na walang magiging problema. Mabilis na tumango si Tang Wulan, gumalaw ang kanyang isip, hinihimok ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa na ipasok ang kanyang ikalimang spirit ring. Sa isang iglap, ang berdeng gintong espiritong singsing ay lumiwanag ng maliwanag, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang espiritu ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay dumagsa. Ang kanyang buong pagkatao ay naliwanagan sa parehong kulay ng berdeng gintong liwanag sa spirit ring. Tapos, wala na pagkatapos nito. Ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan ay mabilis na hamina, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay ganap na naubos sa halos ilang paghinga, at siya ay ganap na hinihigop ng berdeng gintong espiritong singsing na parang isang mahabang balyena. Niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang katawan. Buti na lang at pinakamalakas ang bloodline niya kaya hindi siya bumagsak. Paano ang tungkol sa mga kasanayan sa kaluluwa? Tanong ni Zuo Shi. Si Tang Wulan ay mukhang ignorante, ako, hindi ko rin alam.
Naramdaman ko lang na ang kapangyarihan ng espiritu ay sinipsip ng spirit ring, at pagkatapos ay walang nagbago. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ng lahat. Ang ganitong sitwasyon ay hindi rin naririnig. Ang kakayahan ng espiritu ng Panginoon ng Espiritu ay talagang iba ayon sa iba't ibang antas, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng sitwasyon kung saan ang Panginoon ng Espiritu ay hindi maaaring buhayin ang kakayahan ng espiritu, at kahit na hinihigop ang lahat ng kapangyarihan ng espiritu. Itinaas ni Yunming ang kanyang kamay at idiniin ito sa balikat ni Tang Wulan, naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan ng mas tumpak. Tama, lahat ng kanyang espiritong kapangyarihan ay hinigop, at wala nang natira. Pagkatapos magpalit ng ordinaryong Soul Master, kapag naubos na ang soul power niya, hihimatayin siya, at least hindi siya makatayo. Hindi maaapektuhan si Tang Wulan dahil sa kanyang malakas na physical fitness. Sumimangot si Yunming at nagsabi, dapat na ang kanyang cultivation base ay hindi sapat, at ang kanyang soul power ay hindi sapat para i-activate ang soul ability, kaya walang soul ability effect. Tutulungan kitang subukan ito. Habang nagsasalita, lumingon siya sa likod ni Tang Wulan, at ang kanang kamay na orihinal na nakadikit sa kanyang balikat ay lumipat sa vest ni Tang Wulan. Naramdaman lang ni Tang Wulan na ang isang napakalambot ngunit napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa ay dahan-daang na-inject sa kanyang katawan, mabilis na pinupuno ang kanyang mga tuyong meridian. Xuan Changong. Ito talaga ang pinakapuro Xuanchen technique. Mukhang nagulat si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na ang Pavilion Master ay talagang nag-practice ng Xuanchen Gong. Sundin ang iyong isip at tumutok. I-prompt ang iyong spirit ring na subukan. Anong uri ng paglilinang ang Yunming? Nilinang din niya si Xuanchen Gong, at hindi magiging madali na gayahin ang soul power ni Tang Wulan. Nagmamadaling pinakilos ni Tang Wulan ang kanyang espiritong kapangyarihan at itinurok ito sa kanyang ikalimang spirit ring. Muling lumitaw ang berdeng gininto ang liwanag, na parang balyena na lumulunok, sumisipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ni Tang Wulan. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pakikipag-ugnay maaari mong maramdaman kung gaano kakilakilabot ang lakas ng isang super powerhouse. Naramdaman lang ni Tang Wulan na ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Xuanchen Gong na nagmumula sa kanyang likuran ay parang isang ilog ng Yangtze River. Bagamat mabilis na lumunok ang berdeng halo, hindi ito nakaapekto sa kapunuan ng kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan. Ang berdeng gintong halo ay lalong nagniningning, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na may unti-unting namumulaklak sa dagat ng kanyang espiritu. Sa aking pagmamasid, ang dagat ng espiritu ay naging berdeng ginto. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo, at tahimik na lumitaw ang isang pattern ng berdeng liwanag sa gitna ng kanyang noo. Ang liwanag na pattern na ito ay mukhang isang bagong panganak na usbong, at kaagad pagkatapos nito, isang berdeng gintong halo ang namukadkad mula sa noo ni Tang Wulan. Ang halo ay kumalat sa hanay na 10 metro ang lapad, at pagkatapos ay dahan-daang lumapag. Ang ibang pamagat na Daoluo ay walang kamalay-malay na umatras sa isang malayong lugar, pinapanood ang mahiwagang pagbabagong ito sa oras na ito. Ang berdeng gintong halo ay nahulog sa lupa at naging isang berdeng halo. Sa loob ng halo, isang kakaibang berde gintong kulay ang lumiwanag, at isa-isang dahan-daang lumabas ang kakaibang berde gintong ron. Hindi lamang sila lumitaw sa lupa, sila ay sinuspinde din sa hangin. Ang labis na mayamang hininga ng buhay ay sumambulat kasama nito bilang sentro, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang sigla ang maaaring makuha ng mga tao, ngunit ang sigla na exclusibo sa mundo ng halaman. Unconsciously bumukas ang mga braso ni Tang Wulan sa mga gilid ng kanyang katawan, at kaagad pagkatapos noon, muling lumitaw sa likuran niya ang berdeng ilaw na gulong na lumitaw sa likuran niya, at muling lumitaw ang berde at gintong figure na katulad niya. Gamit ang berdeng gintong figure bilang sentro, ang malalaking berdeng gintong baging ay dumagsa, na nagdaragdag ng hanggang sa eksaktong 12, bawat isa ay may kapal ng isang tangke ng tubig, na bumababa mula sa langit at direktang ipinasok sa lupa. Biglang naging berdeng ginto ang lupa, at kumalat din sa lupa ang makapal na berdeng ginto. Saan man siya pumunta, ang lahat ng mga halaman ay mabilis na naging ginto. Ang mas nakakatakot ay ang mga ginintoang halaman na ito ay bahagyang umindayog, na naglalabas ng hindi pangkaraniwang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Si Tang Wulan ay ganap na nalubog sa kanyang espiritual na mundo sa oras na ito. Naramdaman na lang niya na ang kanyang mga iniisip ay nasakop ang buong Sigad Island sa isang iglap, at pagkatapos ay nagsimulang kumalat sa kahabaan ng Sigad Lake, na sumasakop sa buong Sigad Island sa susunod na sandali. Ang panloob na lungsod ng Shrek. Ang lahat ng mga halaman sa panloob na lungsod ng Shrek ay naging ginto din. Para silang mga mata ni Tang Wulan at mga braso ni Tang Wulan. Hanggat siya ay nag-iisip tungkol dito, maaari nilang kontrolin ang mga halaman na ito upang gawin ang anumang bagay. Ang mas nakakamangha ay nagulat si Tang Wulan nang makitang mayroon talaga siyang pakiramdam na maabot niya ang anumang lugar sa pamamagitan ng mga halamang ito, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng lakas ay patuloy na bumubuti. Ang bawat halaman ay tila ibinibigay ang lahat ng lakas nito sa kanya. Hanggat kayang tiisin ng kanyang katawan ay patuloy na tataas ang enerhiya sa kanyang katawan. At ang lahat ng mga halaman ay hibang na sumisipsip ng langit at lupang enerhiya sa hangin, ginagawa ang mga ito sa pinakadalisay na buhay, na maaaring magbigay ng sustansya sa kanilang sarili at makakain pabalik sa Tang Wulan.
Tahimik na naramdaman ang lahat ng ito, biglang nagdilim ang mga mata ni Tang Wulan at wala siyang alam. Nang muli siyang magising, madilim na sa labas. Naramdaman na lang ni Tang Wulan na sumasakit ang ulo niya, na parang may kung anong mapunit ang ulo niya. Napaungol siya sa sakit. Gising na. Isang malambing na boses ang narinig sa tabi niya. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin sa subconsciously, at ang kanyang mga mata ay medyo malabo, ngunit masasabi pa rin niya na iyon ay si Yunming, ang master ng Qingtian Daoluo si God Pavilion. Pavilion Master. Pinilit itong gawin ni Tang Wulan, ngunit nalaman niyang hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang lakas. Hindi sa mahina ang katawan, ngunit ang espiritu ay masyadong mahina, at hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Hindi kasi ako nag-isip ng mabuti. Humiga ka. Lumapit si Yunming kay Tang Wulan at naglagay ng gintong butil sa kanyang noo. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang nakakapreskong lamig mula sa gitna ng kanyang mga kilay, at ang sakit ng ulo ay biglang hamina. Sinabi ni Yunming, napaka-posible na nakalikha ka ng kasaysayan at nagtataglay ng kahangahangang kakayahan ng kaluluwa. Ha! Si Tang Wulan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, at nang gumaling ang kanyang espiritu, sa wakas ay naging malinaw ang kanyang mga mata. Sinabi ni Yunming, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong ikalimang espiritong kakayahan ay dapat mabuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng asol na pilak na damo at gintong puno. Anong uri ng anyo ito, at kung anong edad ang ginagamit upang husgahan, tayong lahat ngayon hindi yun maganda. Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay ang iyong espiritong kakayahan ay isang domain type na espiritu ng kakayahan, at ito rin ay isang super domain na uri. Sa madaling salita, alam mo na sa pinakamalawak na hanay, alam ko na maaari mong saklawin ang isang napakalaking hanay ng espiritu. Pagkakaroon na may pinakamalaking saklaw. Sa pamamagitan ng iyong mga pagbabago sa oras na iyon, maaari naming hatulan ang ilan, at kailangan mong idagdag ito. Naramdaman namin na ang lahat ng mga halaman na natatakpan at napagtanto ng iyong mga kasanayan sa espiritu ay naging ginintuang. At ang mga gintong halaman na ito ay natural na lulunok. Ang langit at lupa na sigla at iba't ibang elemento sa hangin. Ibig sabihin, ito ay makakamit ang epekto ng paglapit o kahit na paglampas sa pagbabalat ng kanilang mga master streak na elemento, ang lahat ng iyong mga elemento ay magiging napakalakas. Siyempre, ang premise oo, mayroong sapat na mga halaman sa posisyon na ito. Meron din. Sa oras na iyon, ang iyong sariling espiritong kapangyarihan ay biglang tumanggap ng backfeeding mula sa kakayahan ng espiritu, na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng iyong sariling cultivation base. Sa pinakamataas na rurok, ito ay tumaas sa isang antas na malapit sa ika-80 na antas, ibig sabihin, ang iyong sariling kapangyarihan sa kaluluwa ay tumaas ng higit sa 10 beses. Ang kapangyarihan ng espiritu ay nawala mula sa higit sa 40 hanggang 80, hindi isang pagtaas ng 70%. Kung mas mataas ang antas, mas mapopromote ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang 10 beses ay isang konserbatibong pagtatansya lamang. Ang compressed soul power ni Tang Wulan ay higit sa 10 beses. Hindi natin ito mararamdaman mamaya. Dahil sa oras na iyon natuklasan ko na ang kakayahan ng espiritu na ito ay hindi lamang nangangailangan ng napakalaking kapangyarihan ng espiritu upang itulak ito upang magamit, ngunit nauubos din ito ang maraming kapangyarihan ng iyong espiritu sa proseso ng paghahagis. Sa mga pangyayari, tumagal ka ng kabuuang 13 segundo. Tanging sa iyong lakas ng pag-iisip na higit sa 7,000 maaari kang tumagal ng 13 segundo. Sa pangkalahatan, sa abot ng aming pag-aalala, ang kakayahan ng espiritong ito ay malayo sa ganap na masiyasat ang mga kakayahan nito. Mayroon ka bang anumang nararamdaman? Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabing, sa oras na iyon, naramdaman ko na lang na ang aking espiritual na mundo ay naging berde at ginto, tulad ng kulay ng singsing ng espiritu. Pagkatapos ay natatanaw ko ang malayo sa aking espiritual na mundo. Ang lahat ng mga halaman ay tila naging aking mga mata, at tila kaya nila akong iposisyon at ay teleport ako. Kaya ko pa nga silang kontrolin na gawin ang lahat. Ang lakas na sinabi mo ay bumabalik sa buhay ko, at pakiramdam ko, kung kaya ko lang. Na-injected at naging soul power ko. Positioning. Control ang plants. Very good, may dalawa pang aspeto. Maingat na sinabi ni Yunming, ibig sabihin, kung makokontrol mo ang kakayahan ng espiritong ito, maaari ka talagang mag-teleport sa iyong sarili anumang oras. Anumang halaman na kontrolado ng kakayahan ng espiritu, at umatake pagkatapos na lumakas ang kanyang espiritong kapangyarihan. Tama. Sinabi ni Tang Wulan, parang ganito. Ngunit hindi ko ito makontrol ng kaunti. Nararamdaman ko ito, at pagkatapos ay wala akong alam. Tumanggo si Yunming, hindi madaling maramdaman ito. Bueno, mula ngayon, bago ka umakyat sa ika-8 singsing, at ang iyong mental na kapangyarihan ay hindi pa nakapasok sa espiritual na kaharian, huwag mong isaalang-alang ang paggamit ng espiritong kapangyarihan na ito. It's up. Napatulala si Tang Wulan, ibig mong sabihin, kung wala ang espiritong kapangyarihan ng 8 singsing na antas, imposibleng buhayin ang espiritong kakayahan na ito. Sinabi ni Yunming, oo. Kung isa sa alang-alang ang kabuuang dami ng kaluluwang kapangyarihan na iniksyon ko sa iyong katawan noong panahong iyon, ito ay dapat na ganito. Sa kabutihang palad, nililinang mo ang mahiwagang makalangit na mga kasanayan. Kung gusto mong gamitin ang kakayahan ng kaluluwa na ito ng puwersahan, kailangan mo ng sapat.
Maraming tao na nagsasanay ng Zuan Chenggang ay maaaring mag-inject ng soul power sa iyo, upang ikaw ay maakit ng walang kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, kapag hindi nila makontrol ang lakas ng kaluluwa ng karamihan sa mga tao, ang kanilang sariling martial arts na mga katangian, kaya hindi mo dapat basta-basta subukan, dahil kung ganoon, ang mga katangian ng martial arts ng iba ay makakaapekto sa iyo, at maaaring maging sanhi ng pagkabaliw mo. Siyempre wala si Yunming sa kategorya ng ibang tao. Sa kanyang cultivation base, natural na walang problema na alisin ang dagdag na bahagi ng kanyang soul power. Ngunit ang pagbabago ng mga individual ay malamang na hindi gagana. Napalunok si Tang Wulan ng laway, ang espiritual na kapangyarihan ba ng espiritual na kaharian? Parang ang layo niyan sa sarili ko. Hindi banggitin ang 8 singsing. Hindi ko alam kung gaano katagal bago makarating sa ika-8 ring. At ang kakayahan ng espiritu na ito ay malinaw na hindi maaaring maimpluwensyahan ng kapangyarihan ng chi at dugo. Hindi man lang siya nasasabik dahil nagkaroon siya ng makapangyarihang kakayahan sa kaluluwa. Sa kabaligtaran, si Tang Wulan ay medyo nanlulumo pa rin. Ika-5 espiritong kakayahan, ito ay ika-5 espiritong kakayahan lamang. Gaano man kahusay ang kakayahan ng ika-5 espiritu, ano ang silbi ng hindi mo ito magagamit? Ang ika-5 kakayahan ng espiritu na magagamit lamang hanggang sa ika-8 singsing ay nangangahulugan na hindi ito makapagdaragdag ng lakas sa kanya ngayon. Ito ay simpleng walang lasa. Bukod dito, kahit na magagamit mo ito sa hinaharap, dapat mong maabot ang espiritual na kaharian sa pamamagitan ng iyong sariling espiritual na kapangyarihan. Napakadali bang maabot ang espiritual na kaharian? Ang Lingyuan Realm ay isa ng sukdulan ng karamihan sa mga Soul Master, at bagamat ang Spiritual Realm at ang Lingyuan Realm ay isa lamang malaking pagkakaiba, ang epekto ay malayo sa langit. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay nagawang tumaas sa kaharian ng Spirit Abyss. Ito ay dahil sa inilibing niya ang kanyang mga buto sa Dragon Valley at nakuha ang kanlungan ng maraming dragon, at pagkatapos ay hindi niya namamalayang bumuti. Ngunit ang gayong pagkakataon ay malinaw na hindi madaling makuha. Sa madaling salita, kung hindi maabot ng mental na kapangyarihan ng isang tao ang espiritual na kaharian, malamang na imposibleng magamit ang espiritong kakayahan na ito. Ang gayong tadyang ng manok ay sadyang nakakalungkot na ito ay walang lasa at itinapon. Paano hindi ma-depress si Tang Wulan? Gayunpaman, malinaw na hindi iyon iniisip ni Yunming. Marami siyang iniisip noong panahon na nakoma si Tang Wulan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, nakatingin kay Tang Wulan, at nagsabi, kung gusto mong gamitin ang espiritong kakayahan na ito, ang iyong espiritong kapangyarihan ay maaaring mapabuti ng hakbang-hakbang. Ngunit sa palagay ko ay dapat kang tumuon sa pagpapabuti ng iyong kapangyarihan sa pag-iisip. Ang paraan ng pagsasanay sa lakas ng kaisipan ay limitado. Maaari kang tumutok sa paglinang ng Tang Sect na Purple Demon Eye. Ngunit ang Purple Demon Eye ay hindi maaaring maging masyadong pagmamadali sa iyo. Hanggat maaari, ako ay makakatulong sa iyo sa isang paraan ng espiritual na kapangyarihan. Oo, salamat. Biglang lumungkot ang mukha ni Yunming, gayunpaman, dahil pinahina mo ang enerhiya ng Golden Tree ng 30%, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa Academy. Pagkatapos ng mga talakayan sa Sea God Pavilion, napagpasyahan na ibigay ito sa iyo. Parusahan. Parusahan. Sumikip ang puso ni Tang Wulan. Ano ito? Pero kahit ano pa yan, basta hindi makakaapekto sa cultivation mo. Mataimtim na sinabi ni Yunming, kailangan mong umalis sa akademya sa loob ng ilang oras upang lumabas para magsanay. Hindi lang ikaw, kundi ang iyong koponan ng Shrek ay lalabas para magsanay. Lahat kayo ay bata pa at matagumpay sa iyong paglilinang. Ang higit na kailangan mo ngayon ay pagsasanay. Ipapadala ka sa hukbo ng unyon ng akademya. Doon, makakatanggap ka ng pinakamahigpit na pagsasanay. Makukuha mo lamang ang pag-aproba kapag nandoon ka. Pagsasanay sa militar bilang parusa. Medyo kakaiba ang mga mata ni Tang Wulan. Sa hukbo, kahit na ito ay isang unit ng mecha, ano ang binibilang? Lahat sila ay nangungunang mga estudyante ng Shrek Academy, One-Word Battle Armor Master. Ang ganitong lakas, ilagay sa labas, ito ay isang natatanging pag-iral. Anong uri ng pagsasanay ang maaaring magkaroon ng militar na bihira para sa kanila? Naguguluhan si Tang Wulan. Ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang ngiti sa mukha ni Yunming. Ang kanyang ngiti ay medyo kakaiba, ngunit sa ilang kadahilanan, palaging nararamdaman ni Tang Wulan na ang ngiti ng Sea God Master ay may napakabangis na amoy. O kaya'y natutuwa. Ang hukbong ito ay pinangalanan sa ilalim ng federasyon. Ngunit kung tutusin, hindi ito puro kaanib sa federasyon. O, mas tumpak, hindi alam ng federasyon kung anong uri ng lakas ang taglay ng hukbong ito. Pagkatapos mong pumunta doon ay malalaman mo. Hindi ganoon kadaling pumasok sa hukbong ito. Makakapagpahinga ka rito, at babalik ka bukas kapag nakabawi ka na ng ilang araw at lakas. Hindi nilinaw ni Ching Tian Daoluo ang sinabi, at natural na hindi na makapagtanong pa si Tang Wulan. Hindi madali para sa isang hukbo na bigyang halaga ang Pavilion Master Poseidon. Siguradong hindi ito ordinaryong hukbo. Ngunit ano ito? Wala siyang masyadong alam tungkol sa hukbo, at hindi niya makuha ang sagot kahit gaano pa niya ito iniisip. Ayaw lang ni Tang Wulan. Dumating ang mga sundalo upang takpan ang tubig at lupa, nakaranas ba sila ng ilang bagay sa daan?
Hindi ba army training lang? Ang paglitaw ng mga halaman na nagiging ginintuang sa Poseidon Island at Shrek City sa lalong madaling panahon ay hamupa. Sa mata ng karamihan ng mga tao, ito dapat ang ginagawa ng mga elder ng Shrek Academy para sa malalakas na kakayahan. Siyempre, lalo pang naging misteryoso nito ang Shrek Academy. Pagkalipas ng 5 araw, inutusan si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan na magtipon sa plaza ng panloob na patio ni Shrek. Tungkol naman sa Poseidon Pavilion, ang taong dumating ay si Lao Kai. Nang makita si Mr. Kai, mas malala pa ang premonition ni Tang Wulan. Sa tuwing may inaayos si Mr. Kai para sa kanila, hindi ito madaling magawa. Pagsasanay sa militar. Hindi bababa sa 1 taon ng pagsasanay sa militar. Natanggap ng lahat ang balita, ngunit tulad ni Tang Wulan, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsasanay sa militar na ito. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, at lahat ay nakatingin din sa kanya. Si Tang Wulan ay nasa Sigod Island nitong mga nakaraang araw, at hindi kailanman nagpakita. Upang maging tumpak, sa nakalipas na 6 na buwan, bukod sa pagbibigay sa kanila ng mga huwad na bihirang metal, si Tang Wulan ay hindi kailanman lumitaw. Noong una, plano ni Tang Wulan na hanapin ang kanyang master craftsman, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng oras para pumunta. Maghintay na lang tayo hanggang sa matapos ang military training para dito. Itinuro na sa kanya ni Feng Wuyo ang ilan sa mga kasanayan, kinakailangan at pamamaraan ng paglilinang ng soul forging. Marami pa ang kailangang tuklasin. Captain, ano ang sitwasyon? Tinanong ni Li Zhenghao si Tang Wulan sa mahinang boses. Nakatayo siya sa tabi ni Tang Wulan, habang si Xu Xiaoyan ay nakatayo sa kabilang panig ng team. Dito makikita na hindi pa bumabalik ang relasyon ng dalawa. Hindi lang iba ang hitsura nito sa ibabaw. Umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi ko alam ang mga detalye ng pagsasanay sa militar, ngunit masasabi ko sa iyo. Ito ang parusa na personal na sinabi ni Mr. Yun. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang ibinuko ni Li Zhenghao ang kanyang bibig. Sino si Yun Ming? Hindi kalabisan na sabihin na siya ang unang tao sa Daoluo Continent. Personal na sinabi ng taong ito na ang parusa kay Tang Wulan ay isang simpleng pagsasanay sa militar. Sa mga oras na ito, dumating na sa kanilang harapan si Mr. Sa pagtingin sa 7 Tang Wulan, umubo ang matandang Kai. Lahat kayo ay lumaki na, at ang serbisyo militar ay tungkulin ng bawat federal na mamamayan. Kaya naman, nasa edad na kayong lahat para sa serbisyo militar. Ang pagsasanay na ito sa militar ay katumbas din ng panahon ng inyong paglilingkod sa militar. Hindi tiyak ang oras. Ang pinakamatagal na 2 taon. Sana ay makabalik kayong dalawa pagkatapos ng 2 taong paglilingkod sa militar. Sana magawa. Bakit parang nagpapanik ito? Hindi napigilan ni XCXC na magtanong, matandang Kai, anong klaseng serbisyo militar ito? Maaari mo ba kaming bigyan ng ideya? Sinulyapan siya ng matandang Kai, mga lihim ng militar, may masasabi ka lang ba? Ang masasabi ko lang sa iyo. Sa ngayon, wala pang 30 katao sa kolehiyo ang nakilahok sa ganitong uri ng serbisyo militar. Kabilang sa mga ito, ang mga makakatapos sa lahat ng 2 taong serbisyo sa militar. 4 lang ang tao. Sa 4 na tao na ito, hindi ako kasama. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, sa 30 taong binanggit mo, kasama mo ba ang mga elder ng Sigod Pavilion? Tumango si Elder Kai, syempre, ngunit hindi lahat. Hindi lahat ng matatanda ay nakilahok sa ganitong uri ng serbisyo militar. Well, walang silbi na mag-isip ka ng sobra ngayon. Dahil wala ka masyadong makukuha mula sa akin. Mas mabuting gumawa ng higit pang paghahanda kaysa pag-isipan ito. Sana lahat kayo ay may makuha mula sa serbisyong militar na ito. Ngayon ang gusto kong sabihin ay ang pag-iingat. Naging mapagbantay ang lahat. Lahat sila ay tumingin kay Lao na may nagniningning na mga mata. Mataimtim na sinabi ng matandang Kai, una sa lahat, ang serbisyong militar na ito ay para sa iyo na mag-isa. Ang maayos na pagdating ang unang bagay na kailangan mong gawin. Bibigyan kita ng mapa. Gamit ang mapa, kailangan mong hanapin doon. Pangalawa, para sa layunin ng pagsasanay. Maliban sa battle armor, lahat ng supply at pera ay kukumpiskahin. Siyempre, maliban sa mga item na ginamit sa paggawa ng battle armor. Ikatlo, pagkatapos mong dumating, dapat mong ganap na sundin ang utos. Kung sino man ang umalis sa pagsasanay ng walang pahintulot sa gitna, ito ay ituring na isang deserter at mapapatalsik sa akademya. Habang nakikinig si Tang Wulan, lalo siyang nakaramdam ng mali, Lao Kai, kung gayon, kung gusto nating umatras sa kalagitnaan, ano ang kailangan nating gawin? Sinabi ni Kai Lao, maaari ka lamang mag-withdraw pagkatapos mong magsumite ng aplikasyon at patunayan na ang iyong katawan ay hindi maaaring magpatuloy. Naiintindihan mo ba? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, mukhang mahirap talaga itong sitwasyon. Ngumiti si Kai Lao, mas malupit ang ngiti kaysa kay Mulao noong araw na iyon, mahirap. Minamaliit mo rin ang pagsasanay na ito sa militar. Humanda ka. Itong daan patungo sa pagsasanay sa militar, ginamit namin ang Lingbing Daoluo at isa sa kasanayan sa martial arts fusion ni Dragon Butterfly Daoluo, Golden Road. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay dumaan sa ginintoang daan na ito, kung saan ang iba ay magsasanay sa militar, ang lugar na ito.
Humakbang pasulong upang kunin ang mapa. Lumakad si Tang Wulan patungo sa Lao Kai. Inabot ni Lao Kai sa kanya ang isang mapa, bibigyan kita ng kalahating oras para kunin ang lahat ng bagay na walang kinalaman sa battle armor, maliban sa mga armas. Suriin pagkatapos ng kalahating oras. Pagkatapos ay umalis ka. Siyempre hindi ka maaaring magdala ng pera. Depende sa iyo ang lahat. Mabilis na pumunta si Tang Wulan at ang Shrek 7 Devils para maghanda. Lumabas si Zuo Shi mula sa isang madilim na sulok sa di-kalayuan at lumapit kay Mr. Kai, masyado bang malupit? Nagkibit-balikat ang matandang Kai, sa pagkakataong ito ay hindi ako, ito ang utos ng master ng pavilion. Gayunpaman, para sa mga maliliit na lalaki na ito, ang kalupitan ay isang magandang bagay. At least ito ay maaaring makapagpatuloy sa kanila. Oo nga pala, pinilit mo sa simula. Gaano na ba ito katagal? Nagkibit-balikat si Zuo Shi, 9 months, how about you? Ngumuso ang matandang Kai nang walang sabi-sabi. Tumawa si Zuo Shi, hindi ba hanggat ako? Ang 9 na buwan ay isang napakagandang resulta. Bukod sa mga pervert na iyon, sino ang maaaring magpumilit sa pagkumpleto ng lahat ng mga proyekto? Ngumiti ang matandang Kai, tama ka, ngunit kung ano ang sasabihin mo, sasabihin ko sa iyo ang mga pervert na iyon sa iyong bibig. Mayor, anong gusto mong kainin ngayong gabi, eater treat kita. Walang gaanong dala si Tang Wulan, maliban sa battle armor, tanging ang forging martilyo. Ang mga ito ay nauugnay sa armor ng labanan. As for the rest, stay ka lang. Sa kabutihang palad, napik na niya ang lahat ng mga metal na ginamit ng kanyang mga kasosyo sa paggawa ng mga sandata ng labanan, at nagdala din siya ng ilang mga pambihirang metal para sanayin ang kanyang pagpanday. Ang pagsasanay sa militar ay hindi gaanong simple, ngunit sa katunayan, si Tang Wulan ay hindi partikular na nag-aalala. Kung tutuusin, ang plano ng pagsasanay na ginawa niya para sa kanyang sarili ay sapat na mahirap. Naniniwala siya na hanggat ang isang tao ay maaaring manatili sa pagsasanay sa militar, magagawa rin niya ito. Ang inspeksyon bago umalis sa kolehiyo ay mas maingat kaysa naisip. Gayunpaman, ang 7 Tang Wulan ay tila walang intensyon na magnakaw, gumahasa, at mag-ulosh. Mabilis nilang natapos ang lahat ng inspeksyon at lumabas ng akademya. Ayon sa mga kinakailangan, dapat silang magmadali sa lokasyon ng pagsasanay sa militar sa loob ng 15 araw, kung hindi, hindi sila karapat-dapat para sa pagsasanay sa militar. Ang kinahinatnan ng hindi pagiging kwalipikado para sa pagsasanay sa militar ay sila ay mapapatalsik sa akademya, at maging ang titulo ng Shrek 7 Devils ay babawiin. Paglabas ng akademya, pakiramdam ni Tang Wulan ay parang isang mundo ang layo, dahil hindi siya umalis dito sa loob ng kalahating taon. Inunat ko ng gusto ang aking katawan, at biglang, kusang lumabas ang pakiramdam ng pagkahapo. Gaano man kalakas ang kanyang katawan, nagpatuloy siya sa pagsasanay at pag-aaral ng masigasig sa loob ng higit sa kalahating taon, at ang pagsusumikap na pinilit ang kanyang sarili sa sukdulan araw-araw ay talagang umuubos ng maraming enerhiya. Ang lakas ng kaisipan at pisikal na lakas ay hindi ganap na katumbas ng buong lakas ng kaisipan ng isang tao, at ang pagkapagod ng panloob na mundo. Pagkatapos umalis sa akademya, tila nakaka-relax ang mahigpit na mga string, at natural na nakaramdam ng pagod si Tang Wulan. Captain, ano ang gagawin natin ngayon? Maglakad. Tanong ni Le Zhenghao. Lahat sila ay nagpalit ng sarili nilang damit. Si Le Zhenghao ay nakasuot ng puting sportswear na may blonde na buhok na nagpaganda sa kanya. Buti na lang walang dating ngiti sa mukha niya. Sa nakalipas na 6 na buwan o higit pa, ang kanyang buong pagkatao ay mukhang kalmado at pinigilan. Tulad ni Tang Wulan ay nasa retreat, karamihan sa kanyang oras ay nasa retreat din. Sinabi ni Tang Wulan, ang paglalakad ay tiyak na hindi makatotohanan. Ayon sa mapa, kahit nagawin natin ang lahat ng ating makakaya, imposibleng maabot ang lugar sa loob ng 15 araw. Fair na, mayroon akong paraan upang makakuha ng pera. Kumita muna tayo. Pagkatapos ay umalis ka agad. Ang kumita ng pera ay napakasimpleng bagay pa rin para kay Tang Wulan. Siya ay may espesyalisasyon sa industriya ng sining, at ang pag-forging ay palaging ang pinakamahusay na pagpipilian. Isa pa, kailangan din niyang makita ang kanyang guro. Nang dumating si Tang Wulan sa Shrek City Blacksmiths Association, isang uri ng intimacy ang kusang lumitaw. Pagkabalik, isang beses lang niyang nakilala si Teacher Mu Chen bago ang retreat, at pagkatapos ay sinimulan niya ang retreat sa loob ng kalahating taon. Ibinigay sa kanya ni Mu Chen ang mga tala ng karanasan ng kanyang kaluluwa sa pagmamik, at si Tang Wulan ay malapit ng mag-ipon ng maraming tanong na itatanong. Ang iba't ibang mga banal na manggagawa ay ganap na naiibang mga landas sa landas ng paggawa ng kaluluwa. Ang Fenghuyu ay mayroong Fenghuyu's Road, at ang kalsada ni Mu Chen ay medyo mas orthodox. Ang kombinasyon ng kakaiba at positibo, mutual na kumpirmasyon, ay nagpabuti ng pagkaunawan ni Tang Wulan sa soul forging. Para sa pagdating ni Tang Wulan, labis na nagulat si Mu Chen. Nakatingin sa binata na nakatayo sa harap ni Yushu Linfeng, hindi mapigilan ni Mu Chen na ngumiti. Mukhang tumangkad ng kaunti, at mukhang lumakas. Kaya lang medyo pagod na ako. Nakangiting sabi ni Mu Chen. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam. Nakaramdam ako ng pagod pagkatapos umalis sa kolehiyo.
Guro, ang kolehiyo ay nag-ayos ng mahabang pagsubok para sa atin. Sa pagkakataong ito ay maaaring tumagal ito ng mahabang panahon. Bago ako umalis, hayaan mong tingnan kita. Meron. Pagkasabi noon, napakamot siya ng ulo, ang akademya ay nagpapataw ng maraming paghihigpit sa aming mga aksyon sa oras na ito, at ang lahat ng pera ay maaari lamang manatili sa akademya. Kaya gusto kong pumunta sa aming asosasyon upang makita kung mayroong anumang mga forging na gawain na maaaring gawin kaagad at kumita ng ilang mga gastos sa paglalakbay. Natawa si Muchen, wala ito. Gayunpaman, dahil ito ang kahilingan ng Shrek Academy, hindi ka direktang mabibigyan ng guro ng pera, kaya pumili tayo ng metal at gamitin ito sa pinakamaraming abot na maaari mong makamit ngayon. Halika para sa pag-forging, at hayaan mo akong makita kung anong antas ang naabot ng iyong forging level sa nakalipas na 6 na buwan. Pagkatapos ay bibilhin ng asosasyon ang piraso ng metal na iyong pinik sa presyo ng merkado ay tiyak na lalabas. Okay. Mabilis na sumang-ayon si Tang Wulan. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang nagmula sa labas ng pinto, "Tai, bumalik na ako." Bago lumingon si Tang Wulan, isang mabangong hangin ang dam-aloy sa silid. Pagkapasok niya sa pinto kasama ang katawan ni Xinxiang, nakita niya ang napakaraming tao na nakatayo sa opisina ni Muchen. Medyo natigilan siya, pero maya-maya, nakita ko ang nakatayo sa harapan. Agad na huminto ang mga yabag niya, at tumigas ang ekspresyon ng mukha niya. Nakatalikod na si Tang Wulan sa oras na ito, tumingin sa batang babae sa harapan niya, bahagyang ngumiti, "Senior sister." Oo, ang tao dito ay si Mushi. Sa huling pagkakataong nakita siya ni Tang Wulan, bago siya pumunta sa Starluo Empire. Pagkabalik, lumahok siya sa Si God Fate Blind Date Conference, at pagkatapos ay tumingin sa paligid para hanapin si Guyu, at pagkatapos ay umatras. Hindi ko pa nakita si Mushi. Sa impresyon ni Tang Wulan, si Mushi ay nasa panlabas na patio pa rin ng Shrek Academy at nabigong ma-admit sa panloob na patio. Siya ngayon ay higit sa 20 taong gulang, at ang posibilidad ng pagnanais na pumasok sa panloob na patio ay bumababa. Maliban kung siya ay maaaring maging isang dalawang karakter na Battle Armor Master bago ang edad na 30. Tungkol kay Mushi, nalaman ni Tang Wulan na hindi niya naiintindihan, at hindi niya alam ang antas ng kasalukuyang antas ng cultivation ni Senior Sister at iba pang aspeto. Hindi ko napigil ang humingi ng tawad saglit. Alam mo pa ba na may Senior Sister na katulad ko? Malamig na sabi ni Mushi habang ang mga kamay ay nasa kanyang balakang. 4 na taon ko nang hindi nakita si Mushi. Isa na siyang malaking kagandahan noon. Sa taong ito si Mushi ay 22 o halos 23 taong gulang. Ito ang pinakamagandang oras para sa isang babae. Ang kanyang katawan ay lumaki ng perpekto na sa sandaling pumasok siya, ang mga lalaki ng Shrek 7 Monsters ay hindi maiwasang bigyang pansin siya. Ang maapoy na pulang damit, malalaking alon at mahabang buhok, ang ganda ay malakas, at ang ganda ay mainit. Katulad ng kanyang karakter. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, paumanhin, "Kapatid, nagkamali ako." Biglang nakita si Tang Wulan, ang lahat ng uri ng masalimuot na emosyon sa puso ni Mushi ay biglang umakyat. Gusto niya talagang sugurin at pag-alitan ang lalaking ito. Walang balita sa loob ng mahigit 3 taon. Pagkabalik, hindi na siya makalabas sa loob ng bakuran. Hindi siya makapasok sa panloob na bakuran at hindi siya makita. Sa Si God Blind Date ko lang siya nakita. Gayunpaman, hindi siya makasali sa pulong sa lawa. Maaari lamang siyang nasa baybayin, pinapanood siyang nagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Guyu, at pinapanood silang umalis sa pagpapala ng 100 taon ng pagkakaisa. Sa sandaling iyon, ang mga emosyon sa puso ni Mushi ay lubhang komplikado. Mula sa paghamak noong una ko itong nakita, hanggang sa pagkilala sa ibang pagkakataon, hanggang sa unti-unting pagtingala, itong lalaking nasa harap niya ay naging isang tunay na pinuno ng kanyang mga kasamahan sa loob lamang ng 10 taon, maging ang Shrek Academy. Ang nakasisilaw na bituin. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan niya at niya ay tila unti-unting lumalayo. Sa ilang aspeto, ang iniisip ni Mushi ay kapareho ng kay Wu Saidua. Pareho silang handang ituloy ang pagiging perpekto. With the best, ayaw nilang tumingin sa iba. Sa hitsura ni Mushi, natural na hindi mabilang ang mga humahabol sa Shrek Academy, at may mga disipulo pa nga sa loob ng patio na tumutugis sa kanya, ngunit hindi siya kailanman nagsinungaling tungkol dito dahil palagi siyang may ganoong figure sa kanyang puso. Siya ay hinahabol siya sa forge, at palagi siyang may kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Gayunpaman, nalaman niyang siya at siya ay palayo ng palayo. Si Mushi ay hindi isang babaeng nangangarap lamang. Nang makita niya si Tang Wulan na pumili ng isang tao sa Si God Blind Date, nasabi na niya sa kanyang sarili sa kanyang puso na kung tutuusin, ang lalaking ito ay walang kinalaman sa kanyang sarili, ngunit, nang unti-unti na siyang bumitaw, ang lalaking iyon ay sumulpot na lamang sa kanyang harapan. Ang isang paghingi ng tawad at isang pag-amin ay nagparamdam kay Mushi na naagrabyado at hindi na magawang magbulalas. Umubo si Muchen, bahagyang natunaw ang nakakahiyang kapaligiran. Bilang isang ama, paano niya mabibigo na makita ang iniisip ng kanyang anak? Ngunit sa oras na ito, si Tang Wulan ay gumagala na sa Nine Heavens tulad ng isang tunay na dragon na unang lumitaw, at ang mga damdamin ay hindi maabot ng kapangyarihan ng tao. Masasabi lang na walang tadhana.
Minsan ay lihim na inutusan ni Mu Chen si Mushi, ang kanyang karakter ay masyadong malakas, at tiyak na hindi si Tangwulan ang uri ng tao na handang kontrolin. Pareho silang very competitive. Ang dalawang matagumpay na tao ay maaaring maging magkaibigan kapag sila ay magkasama, ngunit ito ay masyadong mahirap na maging kasosyo. Wulan is here to let me test his level of forging and training. Nagkataon na bumalik ka, sabay-sabay nating tingnan. Lumapit si Mu Chen sa kanyang anak at tinapik ang kanyang balikat. Ang masalimuot na emosyon sa mga mata ni Mushi ay unti-unting nabawasan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa ng 23 taong gulang na babae. Gaano man katigas ang kanyang pagkatao, kailangan niyang i-condense ang kanyang emosyon sa harap ng napakaraming tao at sa harap ng kanyang ama. Mabuti. Medyo pawisan si Tang Wulan sa kanyang noo dahil sa mabangis na tingin ni Mushi, at maging ang dating pagod ay nasunog sa isang iglap. Sinabi ni Mu Chen, pumunta sa forging room. Ang lahat ay pumunta sa forging room kasama si Mu Chen, at sa kanyang sariling pribadong forging room ay halos lahat ng uri ng mga bihirang metal sa Daoluo continent ngayon. Iminuwestro ni Mu Chen si Tang Wulan. Matapos itong isipin ni Tang Wulan, lumipat pa rin siya sa pinakapamilyar niya. Isang piraso ng standard-sized heavy silver ang ibinaba niya. Pagkatapos ay inilagay ito sa forging table. Tinaas ni Mushi ang kanyang kilay, at panunuyang sinabi, Shen Yin lang ba? Ngumiti si Tang Wulan, pinakapamilyar ako dito. Oo, pinakapamilyar niya si Shen Yin, hindi lang dahil ang pambihirang metal na una niyang hinarap ay ito, kundi dahil alam na alam niya ito. Ang forging hammer ni Tang Wulan ay palaging isang lumulubog na pilak na martilyo, at sa tuwing siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa forging, pinili niya ang lumulubog na pilak. Kabilang sa mga ito ang mga dahilan kung bakit siya pinakapamilyar kay Shen Yin, at may bakas din ng kanyang kabuhayan. Ang bawat tagumpay ay dala ni Shen Yin, na magpaparamdam sa kanya na si Shen Yin ang nagbigay sa kanya ng pinakamaraming tulong at swerte. Kaya naman, muli niyang pinili si Shen Yin. Walang sinabi si Mushi, ngunit maingat na nanood. Siya ay nagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Kung si Tang Wulan ay hindi para kay Tang Wulan, tiyak na siya ay isang hindi pa isinisilang na henyo ng Blacksmith Association. Siya ay 23 taong gulang na, at inamin siya ni Mu Chen na maaari niyang mamana ang kanyang manta. Ika-6 na antas. Ngayon si Mushi ay isa ring level 6 blacksmith. Bagamat nakapasok siya sa ika-6 na antas ng mas huli kay Tang Wulan, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi dahil sa paglalagay ng mas maraming enerhiya sa pag-forging, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa panloob na patio. Ngunit ang pagpapabuti ng forging ay malaki rin ang pakinabang sa kanya. Inihanda niya ang lahat ng metal para sa kanya upang gawin ang dalawang karakter na armor sa labanan, espiritual na forging metal. At ito ay isang forging alloy. Ito ay upang maghanda na makaipon at maging miyembro ng panloob na patio ng Shrek Academy bago siya 30 taong gulang. Ang cultivation level ni Mushi ay nakalusot din sa ika-5 singsing, at siya ay nasa level ng Soul King. Sa lahat ng aspeto, napakagaling niya. Malaki ang tiwala niya sa kanyang pagsusumikap, kaya gusto niyang makita kung naabutan niya ito sa mga tuntunin ng pagpapanday pagkatapos ng 4 na taong pagsusumikap at 4 na taon na hiwalay sa kanya. Inilagay ni Tang Wulan ang mabibigat na pilak sa forging table at sinunog ito, at sabay na inilabas ang kanyang pares ng spiritual forging heavy silver martilyo, ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay nakapikit, tahimik na nakatutok. Nang makita ang kanyang seryosong hitsura, kahit na pinipigilan ni Mushi ang kanyang paghinga sa kanyang puso, kailangan pa rin niyang aminin na si Tang Wulan ay talagang ang kanyang pinakamalaking katunggali sa mundo ng forging, at maging ang target na kanyang hinahabol. Siya ay isang pang-6 na antas na panday sa loob ng higit sa 4 na taon, ngunit maaari pa rin niyang mapanatili ang ganoong katahimikan habang nagpapanday. Siya ay 19 na taong gulang lamang, at ang kanyang matatag na pag-iisip ay nagparamdam sa kanya na makita ang kanyang ama kapag ito ay nagpapanday. Hindi matitinag bilang isang bundok. Matayog na parang bundok. Si Mu Chen ay nanunood din, at ang iba pang 6 na Shrek 7 Devils ay nakatayo ng medyo malayo, upang hindi maapektuhan si Tang Wulan. Ang forging hammer ni Tang Wulan ay inilagay sa forging table, habang ang kanyang mga kamay ay nakasabit sa kanyang tagiliran. Ang payat na braso at payat na daliri ay nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Puno ng texture, puno ng hindi maipaliwanag na ugali. Sa sandaling ito, ang kanyang hininga ay tila naging bahagi ng forging room na ito, sa halip na isang tao. Napakadaling husgahan ang panahon ng paghuhusga ni Shen Yin. Biglang pinindot ni Tang Wulan ang buton at bumangon ang sunog na pulang Shen Yin. Iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata halos sa susunod na sandali, sabay hawak sa magkabilang kamay ng kanyang pares ng forging martilyo. Pagkatapos ay sabay-sabay na lumabas ang isang pares ng forging martilyo. Oo, lumalabas ito sa halip na ay ugoy pababa. Nagulat si Mushi nang makitang iniunat ni Tang Wulan ang isang pares ng forging martilyo sa ibabaw ng mabigat na pilak, at pagkatapos ay nagsimulang matalo. Hindi niya hinayla ang forging hammers tulad ng normal na forging at binasag iyon ng buong lakas. Sa halip, ang dalawang martilyo ay nagpasada sa itaas ng mabibigat na pilak,
umaasa lamang sa mga galaw ng kanyang mga palso upang kontrolin ang isang pares ng palsipikadong martilyo upang patuloy na itap ang mabigat na pilak. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mushi ang pamamaraang ito ng pagpapanday, at maging ang kanyang ikawalong antas na ama ng Saint Craftsman ay hindi magpapanday ng ganito. Ngunit ginawa iyon ni Tang Wulan. Ang kanyang pares ng forging martilyo ay tumapak ng mahina at tuloy-tuloy. Ngunit maaari mo bang magtagumpay sa gayong pagtambulan? Ang kaisipang ito ay lumabas lamang sa isip ni Mushi, at ang kanyang mga mata ay nanlamig sa susunod na sandali. Dahil malinaw niyang nakita na ang piraso ng mabigat na pilak ay mabilis na lumiliit sa laki sa ilalim ng tila magaan na hampas ni Tang Wulan. Ang mas kakaiba ay ito mismo ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag. Malabo, nakita pa ni Mushi ang ilang pino at regular na linya na lumilitaw sa piraso ng mabigat na pilak na ito. Ito. Maaari bang mapino ang gayong magaan na pagtambulan? Bumilis ang palso ni Tang Wulan kaya ang bilis ng kanyang pagtambulan ay nagbunga ng sunod-sunod na tunog na parang ulan na tumatama sa mga plantain. Ang mas kakaiba ay ang siksik na tunog ng percussion ay napakaritmo, at ito ay parang isang percussion. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang pares ng pagpanday ng martilyo, si Shen Yin ay nabalot na ng anino ng martilyo. Sa oras na ito, si Tang Wulan ay hindi parang isang panday, ngunit higit na parang isang carver, naghahanap upang ukit ng mabuti ang piraso ng metal. Dahil sa pagiging pamilyar, mas madaling kontrolin. Ang pagpapanday ni Tang Wulan ay umabot na sa antas ng pagpapadala at pagtanggap mula sa puso. Gustong gumawa ng isang piraso ng bihirang metal na tunay na nagpapakita ng lahat ng sarili nitong mga katangian, kahit na sabihin na maaari itong isulong ng mag-isa at mabigyan ng buhay. Pagkatapos, una sa lahat, dapat itong mapanatili ang mga orihinal na katangian nito, at hindi ito dapat gumawa ng anumang pinsala sa sarili nito. Noong nakaraan, ang lahat ng paraan ng pag-forging ay direktang mag-alis ng mga dumi at magpino. Ngunit sa katunayan, sa pananaw ni Tang Wulan, ang metal mismo ay may buhay, kahit na ang buhay ay hindi ibinigay sa pamamagitan ng espiritual na pagpapanday noon. Ang bawat piraso ng bihirang metal ay mismong isang katawan, kaya kapag nililinis ang mga dumi, ang isang malakas na suntok ay hindi maaaring hindi makapinsala sa panloob na istruktura nito. Bagamat gagamit tayo ng iba't ibang paraan upang palakasin ito, sa katunayan, sa pinaka-orihinal na oras, hindi ito maaaring pinuhin sa sukdulan. Sa makatuwid, kung nais mong huwad ng mabuti ang isang piraso ng bihirang metal, dapat mong maingat na gawin ito mula sa simula at maingat na pinuhin ito. Halimbawa, kung may mga dumi sa isang meridian ng katawan ng tao, pisilin ng husto upang maalis ang mga dumi. Ngunit dahil sa labis na puwersa, posibleng magdulot ng ilang pinsala sa mga meridian. Ngunit kung gagamit ka ng mas malumanay na paraan upang i-dredge ito ng paunti-unti, at pagkatapos ay hugasan ito ng malinis na dugo, pagkatapos ay aalisin ang mga dumi, ang mga meridian ay maa-unblock, at ang katawan mismo ay magiging walang kapintasan. Ito ay kung saan ang pagpapanday ni Tang Wulan ay iba sa dati. Sa proseso ng forging, maingat niyang kinokontrol ang kanyang espiritu na nagpapalubog ng pilak na martilyo, maingat na sinusuklay ang lumulubog na pilak, at sa bawat pagtap niya, tahimik siyang nag-iniksyon ng kaunting sariling dugo. Hayaang mas maramdaman ng piraso ni Shen Yin ang sarili niyang hininga. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kapag nabasag niya ang isang bilog na martilyo at nabasag ito, si Shen Yin ay direktang magiging isang metal na cake. Mahirap sabihin kung kakayanin ito ng kanyang spirit forging Shen Yin hammer. Ito rin ay isang mahalagang dahilan para mag-ingat siya sa pamimiki. Sa oras na ito, siya ay ganap na nahuhulog dito. Ang 100 training purification na dapat ay natapos ng napakabilis, 3 beses niyang ginugol ang oras upang makumplito ang pagsusuklay. Kung masusukat mo ito ng mabuti sa oras na ito, makikita mo na dinadalisay din ito ng Baido. Ang immersion silver na dinalisay ni Tang Wulan gamit ang pamamaraang ito ay talagang mas malaki kaysa sa karaniwan. Sa madaling salita, ang normal na paglilinis ay kukuha din ng ilang magagandang bagay, ngunit hindi niya ginagawa. Pinagmamasdan ni Mu Chen ang bawat galaw ni Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, at ang kanyang mga mata ay napuno ng ginhawa. Ang kasalukuyang hammer technique ni Tang Wulan ay hindi niya itinuro, ni ito ay itinuro ni Feng Wuyo. Ito ang kanyang sariling paraan ng pagmamartilyo, na nilikha ng kanyang sarili. Bagamat maganda ang paraan ng magulong cloak hammer ng Tang sect, ito ay masyadong marahas, kaya't ito ay masyadong mapanira sa metal mismo. Bagamat maaari itong makabuo ng napakahusay na mga resulta, mas mahirap pa itong magpatuloy. Walang alinlangan na si Tang Wulan ay nakahanap ng sarili niyang paraan ng pamimiki. At ito ay patuloy na sumusulong. Inabot ng buong quarter ng 1 oras, at biglang, isang maliwanag na pilak na liwanag ang bumungad. Nang lumitaw ang pilak na ilaw, nagkaroon pa ng dragon chant sa forging room. Ang pilak na liwanag na iyon ay pumailan lang sa langit na parang dragon. Libo-libong mga palsipikadong espiritu. Gayunpaman, ang isang normal na Chenjin Lingling ay maaaring tumaas ng 5 talampakan at ito ay lubos na kamangha-mangha, ngunit ang pilak na ilaw ni Tang Wulan ay tumaas ng buong taas, pumailang lang pataas, at umindayog, tulad ng isang bar ng pilak. Sumasayaw ang dragon sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Mushi.
Isa rin siyang level 6 blacksmith, ngunit sigurado siyang hinding-hindi niya magagawa kung ano ngayon si Tang Wulan. Extreme. Bamulong si Mu Chen ng dalawang salita. Oo, naabot na ni Tang Wulan ang 1,000 forging ni Shen Yin sa sukdulan, at naabot na niya ang tugatog kung ano ang magagawa ng isang piraso ng metal na 1,000 forging. Hindi banggitin si Mu Shi, kahit si Mu Chen mismo ay hindi sigurado na magagawa niya ito. Marahil ang master craftsman na si Zhenhua lamang ang makakagawa nito. Nangangailangan ng kapangyarihan ng forging, at kung mas maraming kapangyarihan ang iyong ginagamit, mas mahirap itong kontrolin. Imposible para kay Mu Chen na magpanday lamang sa kapangyarihan ng kanyang palso tulad ni Tang Wulan. Dahil ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi sapat, kung tuwirang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ito ay nagsasangkot din ng mga isyu sa pagkontrol, na hindi gaanong nakokontrol kaysa sa purong kapangyarihan. Ngunit si Tang Wulan ay halatang okay. Ang kanyang kapangyarihan ay lumampas na sa 100,000 cut-ties, maging ang kapangyarihan ng kanyang palso ay lubhang nakakatakot. Mula sa simula ng pagpapanday hanggang sa kasalukuyan, hindi siya gumamit ng anumang kapangyarihan ng kaluluwa, bahagyang ginamit lamang ang kapangyarihan ng dugo, at higit na umaasa sa purong kapangyarihan. Sa ganitong paraan lamang maaaring huwad ang isang piraso ng immersion silver sa ganoong antas. Huminga ng malalim si Tang Wulan, at kumalat ang isang pares ng mabibigat na pilak na martilyo sa magkabilang gilid ng kanyang katawan habang ang silver light ay tumaas. Nagliwanag din ang kanyang mga mata. Ang lumulubog na pilak na martilyo sa kanyang mga kamay ay naging isang arco sa hangin, at bago pa bumagsak ang pilak na ilaw, ang kanyang lumulubog na pilak na martilyo ay iniampas na muli. Ang dalawang sinag ng liwanag ay sabay na bumagsak, hamampas sa 1,000 forging heavy silver, na gumawa ng mas malakas na tunog kaysa dati. Kung titingnan ang immersion silver sa oras na ito, mayroon ng isang layer ng pino at siksik na moray dito. Ang moray mismo ay nagpapalabas ng nakasisilaw na kinang, at ang halo ay umaagos, na parang naging isang uri ng metal. Si Tang Wulan ay hindi na lamang kapangyarihan ng kanyang palso. Matapos ang proseso ng pinakahuling pagpipino ng Qiang Fortune, ang panloob na istruktura ng piraso ng mabigat na pilak na ito ay ganap na naayos, at hindi alam kung gaano ito kahirap noon. Sa wakas ay nakayanan niya ang kapangyarihan ni Tang Wulan. Ang mga mata ay maliwanag at ang espiritual na mundo ay ganap na pinalawak. Ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan ay nagsimulang dumagsa, at ang kanyang pares ng forging martilyo ay dahan-daang ibinuhos sa piraso ng mabigat na pilak na ito. Ang lakas ng kaisipan ay pinagsama sa chi at dugo. Gumalaw ang mga tenga ni Mu Chen, at malinaw niyang narinig na sa tuwing ang piraso ng Shen Yin na ito ay tatamaan ni Tang Wulan, si Shen Yin mismo ay maglalabas ng bahagyang pag-ungol ng dragon. Bahagyang iakma din ang moray dito. Soul Power Injection, Spiritual Power Injection. Sinimulan ni Tang Wulan ang pinakamahalagang proseso ng spiritual forging, life enlightenment. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng espiritual na pagpapanday at libong pagpapanday ay espiritualidad. Walang alinlangan na kung mas espiritual ang isang piraso ng bihirang metal, mas mahalaga ito. Ang karamihan ng mga forging master sa level 5 at 6 ay hindi magagarantiya na magagawa nilang kumpletuhin ang spiritual forging sa tuwing sila ay magpeke. Ngunit magagawa ni Tang Wulan, kahit na kaya ni Mu Shi, dahil lahat sila ay pinakamahusay sa ika-6 na antas na mga panday, at ang kanilang layunin ay hindi lamang ang ika-6 na antas. Ngunit nadama ni Mu Shi na ang paghuhulma ng espiritu ni Tang Wulan ay ganap na naiiba sa kanyang sarili, at ang kanyang paraan ng pagtawag ay mas mahal kaysa sa kanya. Normal na nai-inject ang espiritu ng kapangyarihan, ngunit ang espiritong kapangyarihan na inilabas niya ay tila sobra-sobra, at may mga hindi malinaw na iba pang mga bagay. Patunay ang dagandong ng dragon na iyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi bababa sa yugtong ito, dapat ay walang ganoong espesyal na ingay. Isa lang ang ibig sabihin nito, at iyon ay si Tang Wulan mismo ang nagdagdag ng mga materyales sa panahon ng proseso ng forging. Patuloy na hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang spirit forging silver hammer, hindi na kasing gaan ng dati, ngunit hindi na kasing bigat ng dati. Normal na hammer swing lang yan. Bumagsak sa mabigat na pilak. Ang pattern ng pilak na ulap sa mabigat na pilak ay unti-unting nagbago mula sa makinis tungo sa pangit. Malabo, sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan, nagsimula itong magbago sa isang maindayog na halo. Nagsimula na ba itong maging espiritual? Masyadong mabilis. Kung ikukumpara sa nakaraang 100 forging at 1,000 forging na dahan-dahan, ang bilis ng espiritual na pagpapanday ni Tang Wulan ay kahanga-hanga, kahit papaano ay napapikit si Mu Shi sa pagkagulat. Kung siya iyon, ang proseso ng espiritual na pagpapanday ay tatagal ng hindi bababa sa halos 1 oras upang makumplito kahit na ang pinakakaraniwang bihirang mga metal ay ginamit. Hindi madaling makita ang sigla ng isang piraso ng bihirang metal at pasiglahin ito. Sa oras na ito, hindi pa nakumpleto ni Tang Wulan ang espiritual na pagpapanday, ngunit dahil ang metal ay sumailalim sa mga espiritual na pagbabago, natural na nangangahulugan ito na ang espiritual na pagpapanday ay malapit ng makumplito. Ito ay masyadong mabilis, 5 minuto lamang sa kabuuan.
Pabayaan na lang si Mushi, sa pagkakaalam ni Mushi, kahit na ang mga matandang panday na nanatili sa level 6 na panday sa loob ng mga dekada ay hindi makukumpleto ang espiritual na pagpapanday sa loob lamang ng 5 minuto. Mula sa paggawa ng kaluluwa hanggang sa pagpapanday ng kaluluwa, mayroong isang hindi malulutas na agwat, at hindi mabilang na mga panday ang natigil sa sagabal na ito. Kung hindi, ang Sage Craftsman ay hindi magiging mahirap. Ngunit sa loob ng 5 minuto, hindi rin magawa ni Mu Chen. Hindi siya masyadong mabilis. Tang Wulan. Ito ba ang epektong dala ng Ultimate Thousand Forging? Sa oras na ito, ganap na nakalimutan ni Mushi ang kanyang masalimuot na emosyon kay Tang Wulan, at lubusang nalubog sa pandayan ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, ang mabibigat na pilak ay umugang ng bahagya, at pagkatapos, ang mabigat na pilak mismo ay bahagyang yumanig, at ang moray sa ibabaw nito ay tila nabubuhay, at ito ay mahinang umuugong. Hugis ng Dragon. Ang orihinal na mahinang dagandong ng dragon ay biglang naging halata. Ang saya ng cheering ay lumabas. Tagumpay, ang forging ay kumpleto na. 7 minuto. Tumagal lamang ng 7 minuto para makumplito ni Tang Wulan ang pag-forging ng kaluluwa mula sa Thousand Forging. Sa pagkakataong ito, maging si Mu Chen ay idinilat ang kanyang mga mata, at hindi na mamalayan na ikinuyong ang kanyang mga kamao. Nakakuha siya ng kaunting kaliwanagan mula sa pagpapanday ni Tang Wulan, ngunit para sa isang santong manggagawa, ang ganitong uri ng kaliwanagan ay talagang napakahalaga. Noong una, inakala ni Mu Chen na imposible para sa kanya na atakihin ang Master Craftsman sa kanyang buhay, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na tila may ganoong posibilidad. Ipinapakita nito kung gaano siya naapektuhan ng panday ni Tang Wulan sa oras na ito. Huminto muli si Tang Wulan sa pagkakataong ito, na may malabong ngiti sa kanyang mukha, na parang nakikinig sa mga tagay ni Shen Yin, tulad ng pagpapakitang gilas sa kanyang ama pagkatapos ipanganak ang maliit na buhay. Sa susunod na sandali, ang hininga ni Tang Wulan ay nagbago ng husto. Kumaway ang malakas na dugo at sigla, at lumitaw ang mga piraso ng hugis diamante na kaliskis, na tila may matinding pakiramdam sa kanyang buong pagkatao. Ang tanging balat na makikita ay ang leeg at mga braso, at ang mga kaliskis ay makapal na natatakpan sa leeg ni Tang Wulan, hanggang sa ibabang panga. Ang mga kamay ay ganap na natatakpan ng mga gintong kaliskis, ngunit ang mga kuko ng gintong dragon ay hindi lumitaw. Ngunit ang malakas na pagbabago ng dugo ay nagulat pa rin kina Mu Chen at Mushi. Ang malakas na pressure sa bloodline na iyon ay direktang naglabas ng martial spirit stimulation ni Mushi, at isang bilog ng spirit ring ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Bagamat hindi iyon inisip ni Mu Chen, nabigla pa rin siya. Ang hiningang ito. Matagal na nilang naramdaman ang pagbabago ng dugo ni Tang Wulan, ngunit hindi pa nila ito naramdaman ng ganoon kalakas. Bakit ang lakas ng hininga niya? Bukod dito, nakita rin nila na sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan, ang mga bilog ng gintong halo ay tumaas para sa 4 na buong bilog. Noong huling beses na nakita ni Mushi ang blood spirit ring ni Tang Wulan, mayroon lang siyang 2. Habang nakaunat ang mga braso, bahagyang nabigla si Tang Wulan, at ang pagbabago ng dugo sa kanyang katawan ay biglang naging mas matindi, ang gintong manipis na ulap ay nananatili sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay naging ginintuang. At ang piraso ng Shen Yin na iyon ay tila naramdaman ang pagbabago ng hininga ni Tang Wulan, ang orihinal na pagpalakpak ay tila naging curiosity. Sa sandaling ito, gumalaw ang espiritu ni Tang Wulan na nagpapanday ng mabigat na pilak na martilyo. Sa pagkakataong ito ay na-activate ito, at ang kanyang mabigat na pilak na martilyo ay ginawang ginintuang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo at enerhiya. Ang lantarang nahulog, hindi na ang dating gaan, ngunit naging lubhang mabigat. Sa tuwing nahuhulog ang martilyo, bahagyang nanginginig ang buong panday, na may malalim na dagandong na parang isang pagsabog ng isang nakapirming nakamount na soul-guided na baril. Ang piraso ng huwad na mabigat na pilak na huwad ng espiritu ay umuungol na parang ungol sa tuwing nakakatanggap ito ng martilyo, at tila may nararamdaman itong sakit at kaligayahan. At nakita ni Mushi na si Tang Wulan ay nahulog gamit ang isang martilyo, at ang piraso ng mabigat na pilak ay ginawang ginto sa isang iglap. Bagamat ito ay maglalaho sa susunod na sandali, walang duda na ito ay pinanday ng espiritu ni Tang Wulan gamit ang mabigat na pilak na martilyo. Isawsaw. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng espiritual na pagpapanday at kaluluwa ay ang espiritual na pagpapanday ay ang pagbibigay ng buhay, habang ang soul forging ay ang pagbibigay ng metal sa mana ng isang tao. Ito ay tulad ng pamana ng kaluluwa. Sa makatuwid, sa kaso ng 1 Character Battle Armor Master at 2nd Character Battle Armor Master, mas mabuti para sa pangalawang propesyon na maging isang mecha maker. Dahil ito ay pinakamahusay na makagawa ng mecha na nababagay sa sarili nito. Pagkatapos ng lahat, walang nakakakilala sa kanyang sarili ng higit pa kaysa sa kanyang sarili. Ngunit sa itaas ng 3 Character Battle Armor Master, ang metal na napik ng panday ang nagiging pinakamahalaga. Dahil yan sa soul forging. Kung ikaw ay isang panday sa antas ng Santo Craftsman, kung gayon ang huwad na metal mismo ay may sariling kapangyarihang espiritu, sarili nitong martial spirit at maging mga katangian ng buhay. Ang kalikasan ay pinakaangkop sa sarili nito. Ito ay mas mahalaga kaysa sa core magic circle. Nakakalungkot na ang mga panday ay ang pinakamahirap na linangin sa lahat ng mga sub-profesional,
at mayroon lamang 100 mga santo na manggagawa sa buong Daoluo continent. Ang master craftsman ay si Zhenhua lamang. May isip kung gaano kahirap ang paglilinang. Sa oras na ito, walang alinlangang sinimulan ni Tang Wulan ang proseso ng mula sa espiritual na pagpapanday hanggang sa kaluluwa. Buong lakas niyang ibinubuhos ang kanyang dugo at aura sa piraso ng mabigat na pilak na iyon. Kasabay nito, inilalagay din niya ang kanyang kaluluwa at ang kanyang sarili. Hininga. Ang pag-forging ng kaluluwa ay hindi lamang pag-forging ng metal mula sa labas, kundi pati na rin mula sa loob palabas, pag-inject ng sarili nitong hininga, kapangyarihan ng kaluluwa at espiritual na kapangyarihan sa metal, at sa pamamagitan ng koneksyon sa mismong piraso ng metal, ito ay tiyak mula sa loob. Pagpapanday. Ang kombinasyon ng loob at labas ay nagpapahintulot sa mga katangian ng metal mismo na ganap na mapasigla, at pagkatapos ay makalusot sa sarili nitong kapangyarihan ng kaluluwa. May kasabihan na ang soul forging metal ay ang clone ng Saint Craftsman. Kahit na ang pahayag na ito ay medyo pinalaki, ito rin ay may katuturan sa sarili nito. Ang spirit forging ay maaaring magbigay sa metal ng isang napaka-natatanging espiritualidad, na maaaring makagawa ng mga espesyal na epekto na imposible sa mga ordinaryong metal, tulad ng pag-aayos ng sarili, tulad ng pagsulong ng ilang mga espesyal na epekto. Pero iba ang soul forging metal ang magbibigay sa soul master ng pakiramdam ng pagkakaroon ng extra partner. Ang sandata ng labanan na ginawa ng soul forged metal ay parang pangalawang buhay ng soul master. Maaari pa itong magsagawa ng ilang mga utos ng mag-isa. Siyempre, kung hindi ka panday, sa yugto ng free character battle armor, ang unang bagay na dapat mong kumpletuhin ay makipag-ugnayan sa iyong battle armor metal. Pero dahil lahat sila ay galing sa 2 character battle armor, mayroon na silang intimacy. Bagamat mahaba ang prosesong ito, maaari pa rin itong gawin. Ililigtas ng panday ang prosesong ito. Matapos simulan ang proseso ng soul forging, si Tang Wulan ay halatang mas maingat, ang bawat patak ng martilyo ay napakabigat. Ang kanyang malakas na pagbabago-bago sa linya ng dugo ay na-injected ng walang reserbasyon, ngunit walang intensyon na hamina. Sa paglipas ng panahon, bumagal din ang oras para sa ginto na binigay ng mabigat na martilyo sa bawat oras. Kadalasan ay dumating na ang pangalawang martilyo ni Tang Wulan bago tuluyang kumupas ang ginto noong huling pagkakataon. Unti-unti, si Shen Yin ay ganap na napanatili sa isang ginintoang estado. Si Tang Wulan ay nag-uugoy ng martilyo na parang mekanisado, at ang bilis ng kanyang pagpalo ay nagsimulang maging mas mabagal at mas mabagal. Bang! Ding! Bigla, pagkatapos mahulog ang martilyo ni Tang Wulan, nagkaroon ng malinaw na echo mula sa loob ni Shen Yin. Nang marinig ang boses na ito, biglang nanginig ang katawan ni Mu Chen. Echo. Ito ay tila isang napakakaraniwang bagay. Para sa iba pang 6 na Shrek 7 Devils na hindi panday, hindi man lang nila ito pinapansin. Sa kanyang pandinig, tila narinig na nito ang mga pinakamagagandang bagay sa mundo. Pangkalahatan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito ng labis. Gaano kahirap ang pagpapanday ng kaluluwa, ang echo ay isang unti-unting tagumpay ng pagpapanday ng kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang iba't ibang mga enerhiya na na-injected sa metal mismo ay pinagsama at maaaring huwad mula sa loob. Masyadong malaki ang epekto nito. Maraming pang-6 na antas na panday ang hindi makakarating sa puntong ito sa kanilang buong buhay, at ito ang pinakamahirap na bagay para sa paghuhulma ng kaluluwa. Ang reverberation ng soul forging ay nangangahulugan din na ang sariling pangunawa ng forge sa mga bihirang metal ay nangangahulugan na ang lahat ng mga nakaraang paghahanda ay hindi walang kabuluhan. Ang ekspresyon sa mukha ni Tang Wulan ay nanatiling hindi nagbabago at patuloy na umuusbong. Tiyak na, sa bawat oras na may martilyo na bumaba, magkakaroon ng echo. At ito ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Mushi. Siya, hindi niya magagawang. Akala niya noon ay malapit na siya sa kanya, ngunit kung tumawid siya sa hakbang na iyon, hindi na siya mag-e-exist sa parehong antas ng kanyang sarili. Minsang sinabi ni Mu Chen kay Mushi na ayon sa kasalukuyang pag-unlad at antas ng pagsusumikap ni Mushi, kung siya ay mabilis, maaari niyang subukang maabot ang sagradong antas ng craftsman kapag siya ay 30 taong gulang. Ngunit ano ang tungkol kay Tang Wulan? Ngayon siya ay 19 na taong gulang lamang. Nakamit na niya ang soul forging echo. Ngunit hindi man lang niya ginalaw ang pintuan ng kaluluwang nagpapanday ng echo. Imposible para sa lahat na magkaroon ng eksaktong parehong enerhiya, dugo at kapangyarihan ng kaluluwa. Mental power din. Sa makatuwid, ang kaluluwa na naghuhukay ng pag-awit ay maaari lamang magturo ng mga damdamin, ngunit walang kasanayan sa lahat, at ang master ng forging ay kailangang mapagtanto ito sa kanyang sarili. Si Mushi ay nasa prosesong ito ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na si Tang Wulan ay nakarating ng napakalayo, at nagawa niyang makabisado ang pinakamahirap na hakbang na ito. For more videos, please like, share and subscribe.